Akala ng lahat na isa siyang ulilang nag-iisa, ngunit ang totoo siya ang pinakamalakas na archdemon at mapapangasawa niya ang isang napakagandang white elf. Nagsisimula ang kwento sa isang kabalyero na kino-corner ang isang babae sa kagubatan at inaatake ito gamit ang kutsilyo. Napasigaw ng tulong ang babae bago subukang sampelan ang lalaki, pero sa matinding pagkabigla at hilakbot niya, pagdampi pa lang ng kamay niya sa mukha ng kabalyero ay buong balat nito sa ulo ang natuklap, na nag-iwan ng pulang laman at dagwang laman loob. Ibinunyag ng kabalyero na isa siyang mangkukulam at balak niyang putulin at gamitin ang maganda nitong mukha bilang sangkap sa kanyang mahika. Pasasaksak na sana niya ang babae nang may lumapit mula sa likod at humawak sa kanyang ulo. Nagulat ang mangkukulam at tinanong kung sino iyon, ngunit ang lalaking may brown na buhok na si Zaken ay nagtanong din sa kanya ng parehong tanong. Sinabi ni Zaken na natutulog sana siya ngunit nabulabog ang pahinga niya dahil sa ingay sa kanyang teritoryo. Napagtanto ng mangkukulam na kapwa niya sorcerer si Zaken at nagkamali siyang pumasok sa teritoryong hindi niya dapat pinasukan, kaya sinubukan niyang bolahin ito. Nangakong ibabahagi niya ang malalakas na sikreto ng mahika basta't palayain siya. Ngunit malamig na sumagot si Zaken na hindi niya kailangan ng mahika na umaasa sa pananakit ng iba. Kasunod nito ay dinurog niya ang ulo ng mangkukulam gamit ang sariling mga kamay, at tumalsik ang dugo sa babae na napahimatay sa tindi ng pagkabigla. Napagtanto ni Zaken na baka nasobrahan siya at tiyak na nagdulot siya ng matinding trauma sa babae. Gumamit siya ng mahika upang linisin ang lugar, at ibinalik sa normal ang lahat, na wala ang dugo sa mukha ng babae at bumalik sa dating anyo ang bangkay ng kabalyero. Napansin niyang suot ng babae ang isang krus, senyales na galing siya sa simbahan, isang masamang balita dahil mortal na kaaway ng mga sorcerer ang mga sumasamba. Kahit na niligtas niya ito, malamang siya pa ang sisihin. Ngunit hindi na ito inisip ni Zaken. Nagpasya siyang tapusin ang problema sa pamamagitan ng paglipat sa babae sa ibang nayon gamit ang translocation magic, umaasang iisipin ng babae na isa lang itong panaginip pag nagising. Sinubukan niyang tapusin ang casting circle, ngunit may biglang humadlang sa mahika niya at nabigo ito. Paglingon niya, lumitaw sa likod niya ang isa pang makapangyarihang sorcerer na nagngangalang Barb. Tinanong ni Barb kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Zaken na tinuruan lang niya ng leksyon ang isang mangkukulam na pumasok sa teritoryo niya. Hindi sang-ayon si Barb na tawaging creep ang isa pang mangkukulam dahil ayon sa kanya, tungkulin ng mga sorcerer na hanapin ang kapangyarihan at ang ibang tao ay gatong lamang upang lumakas. Nanahimik si Zaken sa pahayag na iyon. Nararamdaman ni Barb ang malaking mana na lumalabas mula sa babaeng nakahandusay at iminungkahing gamitin ito sa kanilang mahika. Ngunit tumanggi si Zaken, hindi daw siya interesado sa sakripisyong mahika. Nagbukas siya muli ng portal upang ilipat ang babae sa kalapit na nayon at balak nang bumalik sa kanyang higaan upang tapusin ang natigil niyang tulog. Ngunit pinigilan siya ni Barb dahil may mahalaga itong pakay. Ibinunyag niya na isa sa 13 archdemon ang namatay, isang bagay na agad nagpatigil kay Zaken. Ang mga archdemon ang rurok ng kapangyarihan ng sorcery, namumukod ang kanilang mana at mayroon silang kapangyarihang pamunuan ang mga sorcerer na mas mababa sa ranggo. Ipinaliwanag ni Barb na ang pinakamalakas sa kanila, si Marco, ay namuhay ng 1,000 taon ngunit namatay na. Magkakaroon daw ng malaking auction sa kanyang teritoryo. Napilitang sumama si Zaken, kahit nainas dahil alam niyang nakikisakay lamang si Barb at gusto lang gumastos gamit ang pera niya. Pagdating nila sa teritoryo ng archdemon, isang masiglang lungsod na tinatawag na Sids, pawn ito ng mga tao para sa auction. May mahigpit na seguridad at maraming aliping babae na inaabangan kung sino ang bibili sa kanila. Ipinaliwanag ni Barb na may mga sorcerer na nangunguha ng mga babaeng may malaking mana upang gamitin bilang sakripisyo, at nagdulot ito ng takot sa simbahan. Nagtaka si Zaken kung bakit may sorcerer na gagawa ng napakadelikadong bagay, malamang daw ay may nagpaplano ng malaking ritual o pag-summon ng demonyo. Pagpasok nila sa auction hall, nagsimula ang bidding ng mga gamit ni Marco at binanggit ni Barb na karamihan ng naroon ay mga kandidatong pagpipilian ng natitirang 12 archdemon. Sa huli, inilabas ang pinakamahalagang item, isang purong elf, isang napakabihirang lahi na malapit sa mga Diyos at sa kalikasan. Nang makita siya ni Zaken, nabighani siya sa kagandahan nito at bumilis ang tibok ng puso niya. Sinimulan ang bid sa $10,000 ngunit agad na nagsalita si Zaken. 1 million. Nagulat ang lahat, pati na si Barb, at tinanong siya kung anong klaseng mahika ang binabalak niya na gagamit ng elf. Ngumiti lang si Zaken, isang ngiting nakakatakot na nagpatahimik kay Barb. Lumapit siya upang tingnan ang elf at napansin ang isang kadena sa leeg nito. Ipinaliwanag ng moderator na iyon ay para hindi ito makatakas at wala pang sinumang nakasira nito.
Kinagabihan, sa kagubatan kung saan nakatayo ang kastilyo ni Zakan, sinubukan niyang kausapin ang elf, ngunit dahil sanay siyang mag-isa at wala siyang karanasan sa pakikitungo sa babae bago pa siya makapagsalita, ang elf ang unang nagsalita at humiling na makapagtanong. Agad na namangha si Zakan sa lamang ng kanyang tinig at sinubukang magpakatino, pero sa halip ay napatingin siya na parang inis siya nang sabihin, sige, itanong mo na. Ipinakilala niya ang sarili bilang Nefi at may malungkot na mga mata, tinanong siya kung paano siya mamamatay. Nagulat si Zaken sa maling pagkakaintindi niya at agad na sinabi na hindi niya siya papatayin. Ngunit dahil dito, naniwala si Nefi na baka mas masahol pa sa kamatayan ng kanyang kapalaran. Nakita niya ang mga kagamitan sa pagpapahirap sa silid, kaya nahihiya si Zaken, hindi niya pa naalis ang mga gamit ng naunang may-ari dahil sa catamaran. Ipinaliwanag niya na pandekorasyon lamang ang mga ito at mariin niyang tiniyak na kahit siya ay isang sorcerer, wala siyang interes sa pagpapahirap o pagpatay sa kanya. Tinanong niya kung may pamilya siya, ngunit sinabi ni Nefi na ulila siya at isang cursed child, ngunit hindi niya ipinaliwanag pa ang detalye. Pagkatapos, tinanong niya kung hindi para sa sakripisyo o pagpapahirap, bakit siya binili ni Zakan. Dahil hindi niya kayang sabihin ang buong dahilan, sinabi niya na hindi niya kailangan malaman iyon. Lumapit si Zaken at iminungkahi na maghanap muna sila ng kwarto para sa kanya. Mali ang pagkakaintindi ni Nefi, iniisip niyang sinabi niya na siya ang pipili kung saan siya mamamatay. Napagtanto ni Zaken na malamang mula pagkabata, itinuro sa kanya na siya ay ibebenta sa isang sorcerer para sa sakripisyo, at iyon lamang ang kanyang pinaniniwalaan. Naalala niya ang sariling hirap noong siya ay ulila at kailangang magnakaw at makipaglaban para sa pagkain, kaya lalo siyang nakaramdam ng simpatiya sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang buhay si Nefi dahil kailangan niya siya, na labis na ikinagulat niya dahil walang nakapagsabi sa kanya noon na kailangan siya. Dinala niya siya sa itaas at tinanong kung natatakot ba siya sa taas. Sagot ni Nefi, hayaan mo, pwede mo akong isabit kahit paano mo gusto. Gulat na gulat si Zaken at agad niyang pinagsabihan na tumigil sa paghabi ng ideya ng pagpapahirap. Humingi siya ng paumanhin sa dati niyang ugali, ngunit bigla siyang nadulas. Agad siyang nahuli ni Zaken at dinala sa itaas. Pagdating sa tuktok ng tore, binuksan niya ang isang kwarto at sinabing pwede itong maging kanya. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang giletin at tambak ng mga bungo sa loob. Nagtaka si Nefi sa mixed signals at muli niyang inalok ang kanyang ulo. Agad na gumawa si Zaken ng maliit na enerhiya at winasak ang lahat sa loob ng kwarto, kaya naging malinis at ligtas na ang silid. Pumasok sila at tila interesado si Nefi sa unang pagkakataon. Lumabas siya sa balkonahe at tiningnan ang buwan. Natuwa si Zaken na may ipinapakitang emosyon ng babae, ngunit nadismaya siya na hindi niya magagamit ang sorcery para kunin ang buwan para sa kanya. Bigla niyang tinanong ni Nefi kung pwede siyang manatili sa kwartong iyon, tuwa si Zaken at pumayag, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Hindi makatulog si Nefi sa kanyang silid dahil hindi ito maayos, kaya natulog siya malapit sa trono ni Zaken. Si Zaken naman ay hindi makatulog dahil kinakabahan, hindi pa siya ganitong kalapit sa isang babae. Pagdating ng araw, nagdesisyon siyang kumuha ng agahan. Gumising si Nefi at tiniklap ang kapa ni Zaken na ginamit niyang kumot. Bumalik si Zaken na may dala ng pagkain at agad na bumati si Nefi ng "Good morning", nagulat siya dahil hindi pa siya nasabihan noon ng ganyang bati, kaya nagulat siya kung paano tutugan at simpleng sinabi na may dala siyang pagkain, na agad niyang pinagsisihan. Pareho silang kabilang sa floor gang at nagsimulang kumain habang iniisip ni Zaken kung bakit siya palaging palpak. Napansin ni Nefi na pareho sila ng kinakain, kaya nagtanong siya. Napagtanto ni Zaken na sobrang plain ng pagkain, parang kinakain lang ng mga alipin at baboy. Naalala niya na ito lang ang pagkain na alam niya mula pagkabata, mga simpleng pagkain at paminsan-minsan ay isang piraso ng amag na tinapay. Naisip niya kung ano ang kinakain ng normal na tao. Biglang nagsalita si Nefi at humiling na magluto siya ng pagkain para kay Zaken, nagulat siya, hindi niya inakala na magkakaroon siya ng anime na babae na magluluto para sa kanya. Agad niyang isinusuot ang kapa at sinabi na pupunta sila sa bayan para mamili. Tinawag nila ang Uber, pero biglang naalala ni Zaken na wala siyang pera, ginastos niya lahat ng ipon para bilhin si Nefi. Kaya nagdesisyon siyang maglakad at ginaya ang ugali ng health-conscious mom, sinabing maglalakad na lang sila. Habang nag-iisip kung paano makakakuha ng pera, biglang may marinig silang ingay. Lumingon si Zaken at nakita ang grupo ng mga magnanakaw na inaagaw ang Uber driver gamit ang mga kutsilyo at nagsimula ng dukutin ang mga pasahero para ipagbili bilang alipin. Napansin ni Zaken na parang na-trigger ang PTSD ni Nefi, malamang naranasan din niya ang ganitong pangyayari.
Nagpasya siyang ipakita kay Neffy kung gaano ka-cringe ang mga magnanakaw. Gumamit siya ng mahika at naglabas ng kidlat bilang babala na natakot ang mga goons at agad na umatake sa kanya. Isang matabang lalaki ang sumugod gamit ang palakol pero napigilan ni Zakan ang palo gamit ang dalawang daliri at winasak ang palakol. Pinanggap niya na tatamaan ng gun pero sa halip, pinaputok lang niya ito palabas, sapat na para matabyunan ang isa pang magnanakaw. Ang mga guns pala ay kumuha ng sorcerer para tulungan sila, at agad itong hooded idiot ay nagtangkang takutin si Zakan sa pamamagitan ng paggawa ng magic circle na puno ng naglalagablab na apoy. Ngunit walang inisip na problema si aming archdemon, walang kahirap-hirap niyang tinaboy ang buong pader ng apoy. Nagulat ang hooded idiot at agad na sumubok ng panibagong atake, pero sa gulat niya, na-nullify na ni Zakan ang magic circle at ngayon ay kontrolado na ito ni Zakan. Naglakad lang si Zakan pasulong at gamit ang isang daliri, naglabas ng kidlat na napakalakas na nag-iwan pa ng crater sa lugar kung saan nakatayo ang hooded guy. Tumingin siya sa mga magnanakaw at sinabi, "Halika kayo sa akin," na labis na nakatakas sa kanila at nagsimulang tumakbo palayo. Pagkatapos, hinarap niya muli si Neffy upang ipakita sa kanya na hindi dapat mag-alala sa mga bully. Sinabi niya, "Huwag kang mag-alala sa kanila, alam naman ng lahat na wala silang kwenta." Labis ang kanyang pagkagulat nang makita na agad na nagpasalamat sa kanya ang mga tao malapit sa taxi dahil sa kanyang pagsadjep. Binigyan siya ng isang bag ng silver coins bilang pasasalamat at humiling na protektahan pa niya sila hanggang makarating sa bayan. Hindi makapaniwala si Zakan na pwedeng kumita ng pera ng ganito kadali, lalo na't naaalala niyang marami na siyang natalong magnanakaw sa kanyang teritoryo, pero walang nagpasalamat sa kanya noon. Agad niyang na-realize na ito ay dahil kay Neffy, tila nabawasan ang kanyang nakakatakot na aura kapag may cute na babae sa tabi niya. Sa paglalakbay nila papuntang bayan, nagtanong si Neffy kung bakit tinutulungan niya ang mga tao. Sinubukan niyang magsalita ng maayos, pero muli siyang napahiya sa kanyang pagtatangkang smooth. Pagdating sa bayan, nag-isip siya kung saan dapat pumunta, at na-realize na wala siyang alam tungkol sa mga bagay na kailangan ng babae sa pang-araw-araw na buhay. Kahit tanungin niya si Neffy, hindi ito manghihingi. Napansin niya ang isang tailor's shop at nagpa siya na pumasok kasama si Neffy. Agad na natakot ang furry shopkeeper nang makita ang sorcerer na pumapasok, pero sanay na si Zakan, kaya hinailan niya si Neffy pasulong at sinabi sa shopkeeper na kumuha ng damit para sa kanya. Nabighani ang shopkeeper sa kagandahan ni Neffy, ngunit napansin din ang slave collar sa kanyang leeg. Masayang pumasok si Neffy sa changing room, at binigyan siya ng shopkeeper ng isang napaka-skimpy na dress, tulad ng isinusuot ng ex niya noong nakilala niya ang kanyang best friends. Nahihiya si Zakan at mariing sinabi sa furry na agad na palitan ng damit si Neffy, o sunugin niya ang shop. Agad bumalik ang shopkeeper at lumabas si Neffy na nakasuot ng magandang maid outfit. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang dress ay gawa sa mataas na kalidad na seda at ang boots ay may healing properties. Tinanong ni Zakan kung gusto ba niya ang damit, at sa unang pagkakataon, sinabi ni Neffy na gusto niya. Pagkatapos bumili ng damit, pumunta sila sa blacksmith na natakot din sa kanya, ngunit nakaramdam ng ginhawa nang makita si Neffy. Sinabi ni Zakan na gusto niyang alisin ng blacksmith ang collar ni Neffy. Nagulat ang blacksmith, ngunit tiningnan niya ito at sinabi na ang collar ay may malakas na mahika at hindi basta-basta matatanggal. Ipinaliwanag niya na kung puwersahin, maaaring mamatay si Neffy. Ipinayo niya na hanapin ang orihinal na susi. Naalala ni Zakan na kahit ang moderator sa auction ay wala nito, kaya pwede itong maging problema. Nagpasalamat si Zakan sa blacksmith at nag-alok ng pera, pero tumanggi ang blacksmith at ipinaliwanag na minsan, noong papunta siya sa bahay ni Zakan, inatake siya ng mga magnanakaw at sinagip siya ni Zakan. Noon, takot sila ni blacksmith at ng kanyang anak, hindi man lang nakapagpasalamat ng maayos. Sinabi ni Zakan na huwag nang alalahanin ang maliliit na bagay at umalis kasama si Neffy. Pagkatapos makumplito ang kanilang grocery, gabi na, kaya nagdesisyon si Zakan na kumain sa labas. Dinala niya si Neffy sa isang malapit na restoran at umupo sila sa mesa. Napansin niya na tila hindi komportable si Neffy. Ibinunyag niya na sa buong buhay niya, hindi siya nakatikim ng ganitong pagkain. Naalala ni Zakan kung gaano sila magkapareho sa hirap ng kanilang pagkabata at tiniyak niya sa kanya. Tinikman ni Neffy ang maliit na kamatis at nabighani sa sarap nito. Upang pasalamatan si Zakan, pinakain din niya ito gamit ang kanyang sariling kutsara, habang pinapakain rin siya ni Zakan. Nagsimula silang kumilos na parang mga clingy love-struck teens, at natawa ang ibang customer, kaya nagmadali silang umalis at bumalik sa kastilyo.
Kinabukasan, nagising si Zaken at nakita si Nefi na nakatayo sa harap niya, nakangiti at nagtanong kung gusto niya ng agahan. Nagulat ngunit natuwa si Zaken at tinanong kung siya mismo ang nagluto. Sinabi ni Nefi na siya ang nagluto at nasa dining hall na. Pagdating niya sa dining hall, namangha siya sa hitsura nito, parang fairy tale, na dati ay tila sementeryo, ngunit inayos at nilinis ni Nefi. Lumapit siya sa upuan at nakita ang isang piraso ng bagong lutong tinapay sa mesa, na nagulat siya dahil hindi sila bumili nito. Ipinaliwanag ni Nefi na siya mismo ang nagluto. Natuwa si Zaken at umupo habang ibinuhos ni Nefi ang tsaa para sa kanya. Tinanong niya kung nakakain na si Nefi, ngunit umiling ito, kaya sinabi niya na sumama sa kanya sa mesa. Sagot ni Nefi, ginawa ko lang ang pagkain para sa iyo. Sinabi ni Zaken na maaari niyang hatiin ang pagkain, ngunit napansin niyang may isang upuan lamang, kaya hiniling niya na maupo si Nefi sa kanyang lap. Nagkahiya silang dalawa, pero sa wakas, umupo si Nefi habang pinapakain siya ni Zaken gamit ang kanyang sariling kamay. Binigyan din niya ng sopa si Zaken bilang kapalit. Sinabi niya na mula ngayon, magkasama silang kakain sa lahat ng pagkain. Lumipas ang ilang araw, abala si Zaken sa pagbabasa ng mga libro habang nakaupo sa hagdan ng kanyang silid-aklatan nang pumasok si Nefi at tanungin siya kung ano ang palagi niyang pinag-aaralan. Sinabi niya na ito ay tungkol sa sorcery at magic spells, at ipinakita sa kanya ang ilang magic figure sa papel. Tinanong niya kung iba ba ang sorcery ng mga elf, ngunit may malungkot na mukha si Nefi at sinabi na hindi siya marunong gumamit ng sorcery. Medyo nagtataka si Zaken dahil mayroon siyang napakaraming mana kumpara sa karaniwang tao, pero ipinakita niya sa kanya ang mga basic. Gumuhit siya ng magic symbol at nag-channel ng kaunting mana para makalikha ng maliit na kidlat. Ipinaliwanag niya na pwede nilang idagdag sa circle ang oras kung kailan ito mag-a-activate, ang lawak na sasakupan nito, at iba pa. Mas maraming mana ang ilalagay, mas malakas ang spell. Muling ipinakita niya kay Nefi, at gumawa ng mas malakas na kidlat. Sinabi niya na kahit sino na may mana at kaalaman sa magic circles ay pwedeng matuto ng sorcery sa pamamagitan ng practice, pero ang orihinal na caster lamang ang makakagamit ng kanilang sariling magic circle, maliban kung sobrang mataas ang level difference, saka pwede ng mas mataas ang level na kunin ang control sa mas mahina. Tinanong ni Nefi kung bakit palaging nasa labas lang siya ng circle nagguguhit at hindi sa loob. Gusto ni Zaken ang tanong at ipinaliwanag na pwede ring gumuhit ng ibang magic circle sa loob ng isang magic circle, pero kadalasan ay hindi gagana o masisira ang spell, na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Tanging ang taong ganap na nakamaster sa kontrol ng kanilang mana ang makakagawa nito, at ito rin ang magbibigay daan para ma-hijack ang magic circle ng iba, na gagawin silang pinakamalakas na sorcerer sa mundo. Sinabi niya na maraming sumubok pero lahat ay nabigo dahil napakahirap nito. Umupo siya sa kanyang upuan habang tinanong ni Nefi kung ano ang gagawin niya sa kanyang makapangyarihang kakayahan. Nag-isip siya sandali at sumagot na sinusubukan lang niyang mabuhay. Ipinagpatuloy niya ang kwento, noong bata pa siya, wala siyang pera o kaibigan na makakatulong sa kanya. Nag-iisa siya sa mundong ito at nagnakaw para mabuhay. Isang araw, nahuli siya ng isang sorcerer at ikinulong sa dungeon upang maging sakripisyo. Ngunit bago pa man siya may sakripisyo, nagawang baligtarin ni Zaken ang sitwasyon at pinatay ang sorcerer. Malungkot na sinabi ni Nefi na hindi siya naging ganoon kalakas. Nang sasabihin sana ni Zaken na kakampi siya, nakaramdam siya ng presensya ng intruder sa kanilang teritoryo, na ikinairita niya. Sinabi niya kay Nefi na manatili sa loob at magluto ng hapunan habang haharapin niya ang hindi inaasahang bisita. Lumabas ang mga intruder, mga knights mula sa simbahan. Ginamit ng Lady Paladin ang kanyang sagradong espada upang hiwain ang defensive barrier ni Zaken at pumasok kasama ang kanyang mga alalay. Agad na nagpakita si Zaken sa harap ng gate at nagbabanta sa simbahan, na ikinagalit ng mga knights. Pinigilan ng Paladin ang kanyang mga alalay na gumawa ng anumang aksyon. Napansin ni Zaken na kahawig ng isang babae na nakita niya dati ang Paladin, at napansin niyang hawak nito ang isa sa 12 sacred swords, simbolo ng kapangyarihan ng simbahan. Naramdaman niyang ito ang babae na kanyang niligtas kamakailan mula sa weird faceless molester. Napaisip siya kung paano niya sana patayin ang Paladin kung alam niya noon na isa itong Paladin. Sinabi ni Zaken sa kanila na umalis na at naglabas ng basic magic spell sa Paladin, ngunit isang knight ang tumalon at hinarang ang atake gamit ang kanyang shield. Alam ni Zaken na hindi niya ginamit ang buong lakas, pero na-impress siya sa knight. Sumigaw ang itim na buhok na knight sa kanya para sa pag-atake, pero sinagot siya ni Zaken ng insulto, na ikinagalit nito.
Sinugod siya ng knight gamit ang malaking palakol, ngunit tinamaan siya ng magic punch ni Zakan na winasak ang kanyang armor at itulak palayo. Sinabi ni Zakan sa kanila na lisanin agad ang kanyang teritoryo. Ngunit hindi nakinig ang Blonde Knight at sinubukang swing ang espada, pero pinutol ito ni Zakan sa gitna gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ay pinaputok niya ito sa ulo na nagpahimatay sa Knight. Pinatungan niya ng paa ang mukha ng Knight at sinabi sa Paladin na manatili sa kanyang lugar o diretso niya ang mukha nito. Ibinaon ng Paladin ang espada at nagtanong kung bakit hindi niya sila pinapatay kundi sinusubukan lang ay torture. Sinabi ni Zakan na kung papatayin niya sila, magpapadala lang ang simbahan ng iba. Pero kung sasaktan niya sila, ikakalat nila ang kwento at matatakot ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng Paladin na nakaharang si Zakan dahil ayaw niyang pumatay, kaya hinugot niya ang espada at nanumpa na papatayin siya. Gumawa si Zakan ng magic circle, ngunit bigla siyang sinugod ng Paladin at hinati ang circle sa gitna. Nagulat si Zakan sa lakas nito. Patuloy siyang sumugod. Habang umaatake, kalmado namang naiiwasan ni Zakan ang lahat ng atake niya at sinasabi sa kanya na hindi siya nakikipaglaban sa mga babae, at dahil rin na naaalala siya ni Nefi. Tinawag siya nitong masama dahil gumagamit siya ng sorcery at nagbabalak na sirain lahat ng mga mangkukulam. Tinawag naman ni Zakan ang kanyang hypocrisy at sinabing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pumatay ng mga sorcerer nang hindi iniintindi kung inosente sila o hindi, kaya siya ang masama. Na-trigger ang babae at biglang umatake, ngunit naiiwasan ni Zakan at pinatigil ang espada gamit ang kanyang mga paa. Nakawala ang Paladin at nagtangkang tusukin siya sa espada, ngunit nagawa niyang pigilan ito gamit ang kanyang mahika at hinawakan ang espada sa kanyang mga kamay. Ngunit napakalakas ng Paladin at basta na lang niya itinapon si Zakan sa ere patungo sa isang puno, nasaktan ang kanyang mga kamay. Agad naman siyang umatake muli upang tapusin ito, ngunit naiiwasan ni Zakan ang atake at nahawakan ang kanyang espada. Nagulat siya nang mahina ito sa kanya at bumulong ang babae na kailangan niyang magpanggap na napatay siya, kung hindi ay hindi siya pababayaan ng simbahan at magpapadala pa ng mas malakas na Paladin upang patayin siya. Tinanong ni Zakan kung bakit siya dapat maniwala sa isang Paladin, at sumagot siya na hindi niya pinatay ang kanyang mga tauhan at nailigtas pa siya dati. Nang matanto ni Zakan na kung may makakaalam, mamamatay siya sa kamay ng simbahan, nag-isip siya kung tatanggapin ang alok. Biglang tumakbo si Nefi patungo kay Zakan. Sinalubong siya ng isang sundalo na nagtapon ng sibat sa kanya, iniisip na isa rin siyang mangkukulam. Agad na itulak ni Zakan si Nefi at nasaksak ang kanyang kamay sa sibat. Biglang naramdaman niya ang napakalakas na presensya, gumalaw ang mga puno sa paligid. Tumayo si Nefi na naglalagablab ang galit at sinabi na babayaran nila ang pananakit kay Zakan. Biglang sumulpat ang mga ugat sa lupa, hinarang ang sundalo at inangat siya sa ere. Sinubukan ni Zakan na pigilan si Nefi, at nang makalma na ito, nang inig siya sa takot sa nakita niyang halos mapatay na niya lahat ng sundalo at ang Paladin. Sa wakas, nakita ng lahat kung gaano kalakas si Nefi. Pagkatapos ng gabi, binyandage ni Nefi ang mga kamay ni Zakan. Naiisip niya ang Paladin na humingi ng paumanhin sa pagdawit kay Nefi at umalis pagkatapos. Tiningnan ni Zakan si Nefi at tinanong kung bakit hindi niya sinabi na kaya niyang gumamit ng mahika. Sumagot si Nefi na hindi ito mahika, kundi tinatawag na mysticism. Naalala ni Zakan na nabasa niya ito dati ngunit inisip na mito lang ito dahil lumalabag sa lahat ng batas ng mahika. Ipinaliwanag ni Nefi na siya lang ang elf na may ganitong kapangyarihan dahil siya ay na-curse ng ipinanganak. Siya lang ang elf na may puting buhok at kaya makipag-usap sa mga hayop at puno, kaya tinawag siyang kakaiba at hinatulan ng mga tao. Nang inatake ang kanilang nayon, pinilit siyang ipagtanggol ito gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit sumuko siya at napaslang ang buong nayon. Sinabi niya kay Zakan na natuwa siya nang namatay ang mga taong noon ay inabuso siya, at umiyak dahil sa kanyang sariling nararamdaman. Pinawi ni Zakan ang kanyang takot at sinabi na nagawa niya ang tama. Kung siya ang nasa lugar ni Nefi, siya ang papatay sa lahat ng mananakop at mga villager. Inasahan ni Nefi na itataboy siya, ngunit hinawakan siya ni Zakan sa mukha at sinabi na palagi siyang mananatili sa kanya dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang pagkain ni Nefi. Umiiyak si Nefi sa ginhawa habang pinapalmahan siya ni Zakan. Matapos ang ilang sandali, nakaupo sila ng magkatabi. Naiilang si Nefi sa pag-iyak sa harap ng kanyang master, ngunit tiniyak siya ni Zakan na nagustuhan niya ang pagiging talkative niya ngayong araw. Napansin ni Nefi ang mga kamay niya at nagtanong kung nasaktan na ba talaga ito. Naalala ni Zakan ang kanyang mga sugat, ngunit sinabi na parang hindi na ito masakit. Tinanggal niya ang bandages at laking gulat nang mawala ang mga sugat. Tinanong niya si Nefi kung siya ang may gawa nito, ngunit itinanggi nito.
Naalala ni Zakhan na marami pang natatagong kapangyarihan si Nefi at tiyak na naipagaling niya siya nang hindi niya namamalayan. Nagpasalamat si Zakhan kay Nefi na ikinagulat nito dahil hindi siya kailanman pinapasalamatan. Naramdaman ni Zakhan ang sama ng loob sa sarili dahil parang naging masama siya sa hindi pagsabi ng salamat sa lahat ng ginawa ni Nefi sa kanya. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi ni Nefi na bilang master niya, hindi niya talaga kailangan magsabi ng salamat o sorry. Pagdating ng gabi, nakahiga si Zakhan sa trono at iniisip ang mahabang araw. Nakita niya si Nefi sa likod ng haligi, naiilang, at nagtanong kung gusto niyang matulog kasama siya. Nagulat si Zakhan at tinanong kung alam ba niya ang sinasabi. Sagot ni Nefi na iisang kama lang ang mayroon sa buong kastilyo at ibinigay ito sa kanya ni Tuzekan upang makatulog ng maayos, kaya naisip niya na mas komportable kung matutulog si Zakhan sa kama kasama siya. Napaisip si Zakhan sa inosenteng puso ni Nefi at sinabi na nananatili siya sa trono buong gabi para mapanatili ang mga barrier at walang kaaway na makakalusot sa kastilyo upang mahuli siya ng hindi handa. Agad na naintindihan ni Nefi ang sitwasyon at naupo sa sahig, at inalok niya si Zakhan na ay lapag ang ulo nito sa kanyang mga hita upang kahit papaano ay mas komportable siya kaysa sa upuan. Hindi makapaniwala si Zakhan na inalok siya ng lap pillow at alam niyang tanging isang hanggal lang ang tatanggi rito, kaya malugod niyang tinanggap. Tinanong niya kung bakit siya napakabait sa kanya, at sumagot si Nefi na kahit nalaman niyang siya ay na-cursed, sinabi pa rin niya na gusto niya itong makasama at tinanggap ang kanyang mystic powers, na hindi niya matutumbasan ng pasasalamat. Sinabi ni Zakhan na hindi niya kailangang magpasalamat sa anumang bagay. Pagkatapos, hinawakan niya ang pisngi ni Nefi at tinanong kung gusto niyang matutong gumamit ng mahika ng maayos. Sabi niya, mula sa nakita niya ngayong araw, alam niyang kulang si Nefi sa control sa kanyang sorcery. Ngunit kamangha-mangha ang dami ng mana na kanyang nailabas, lalo na't napigilan ang malaking bahagi nito ng kanyang kwelyo. Hindi niya may pangako na makakatulong ang basic sorcery sa pagkontrol sa mystic powers ni Nefi, ngunit sa halip mas mapaprotektahan niya ang kanyang sarili. Tinanong ni Nefi kung kaya rin ba niyang protektahan siya mula sa panganib, at kalmado siyang sumagot na protektado na niya siya mula sa mga sundalo ng simbahan ngayong araw. Nagpasalamat siya sa pagtanggap bilang kanyang apprentice at sinabi na baka hindi maintindihan ng maraming tao si Zakhan at isipin na siya ay malupit, ngunit alam niya at naniniwala na mabait siya at nagmamalasakit sa mahihina. Agad niyang niyakap si Zakhan, na nagpatigil sa kanya at nagdulot ng luha sa mata ng isa sa pinakamalakas na demonyo sa mundo, iniisip kung gaano kasarap ang magkaroon ng isang tao sa iyong buhay. Kinabukasan, habang umiinom ng tsaa, pumasok si Barb at nagtanong kung ayos lang siya, dahil narinig niya ang balita na inatake si Zen ng simbahan. Sinabi ni Zakhan na inatake nga siya, ngunit mahina ang mga sundalo. Sinabi ni Barb na narinig din niya na isa sa kanila ay may sacred sword. Sagot ni Zakhan na tama, at ang paladin girl nga ang may espada at malakas din, nawasak ang ilang barrier sa kastilyo. Habang nag-uusap, nagdala si Nefi ng tsaa. Biglang naalala ni Zakhan si Nefi mula sa auction at muntik nang matapan ang tsaa. Agad niyang ginamit ang mahika upang mahuli ang natapon. Tinanong ni Barb kung siya nga ba ang elf na binili niya ng napakamahal. Sinabi ni Zakhan na oo. Nang tanungin kung bakit hindi pa niya iniaalay si Nefi, sumagot siya na hindi siya barbaro at sa halip tinanggap niya ito bilang apprentice. Umupo muli si Barb na napagtanto na sa tulong ng elf, maaaring magamit ni Zakhan ang lahat ng uri ng mahika. Naiinis si Zakhan sa pagtingin kay Nefi bilang bagay at sinabi na siya ang nagtakot sa mga sundalo gamit ang kanyang mahika. Naalala ni Barb ang kaguluhan sa labas at tinanong kung hinahangad niya ang pwesto ng Archdemon. Nag-isip si Zakhan na kailangan lang niya ang susi para palayain si Nefi, ngunit nagkunwari siyang gusto rin niya ang pwesto. Alam niya na malabong siya ang mapili dahil nagsimula lang siyang mag-aral ng mahika 10 taon na ang nakalipas, habang ang ibang sorcerer ay daan-daang taon nang nag-aaral at may napakalaking kaalaman. Umalis si Barb, habang tinanong ni Nefi kung kaibigan niya si Zakhan. Agad niyang itinanggi, ngunit sinabi ni Nefi na mukhang nag-enjoy siya sa pakikipag-usap sa kanya. Mamaya, dinala niya si Nefi upang ayusin ang mga magic barrier na nasira ng paladin, upang matuto siya. Simula noon, natutunan ni Nefi ang sorcery habang ginagawa ang mga gawaing bahay. Natutunan niya ang basic magic circles at nagluluto ng masarap na pagkain na gusto ni Zakhan halikan ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang sanayin siya sa mystic arts, ngunit hindi gaanong nagtagumpay dahil kulang pa rin ang kontrol niya. Matapos matutunan ang mga basic ng sorcery, sinabi ni Zakhan na alam na niya ang sapat na mahika upang makagawa ng ilang basic spells. Labis siyang natuwa sa papuri at sinabi na maghahanda siya ng masarap na hapunan bilang selebrasyon.
Lumipas ang isang buwan mula nang magsimula siyang manirahan kasama niya. Nang may magic bird na sumubok pumasok sa barrier ni Zakhan, pinigilan niya ito gamit ang magic circle. Ang dalawang ulo na ibon ay mahinahong naghatid ng maliit na sobra at agad na lumipad. Binuksan ni Zakhan ang liham at nalaman na siya ay sinumite ng 12 archdemons upang magpakita sa lungsod ng mga sorcerer. Kinabukasan, bumaba siya sa lungsod at pumasok sa isang underground lair na ginamit ng dating 13th archdemon bilang kastilyo. Pumasok siya sa isang malaking pintuan at nakita ang napakaraming sorcerer. Nang ipakilala niya ang sarili, nagsalita ang isa sa mga archdemon at agad niyang naramdaman ang napakalakas na presensya at intensity ng kanilang magic power, na ganap na nag-overwhelm sa kanya. Nagsimula silang pag-usapan kung gaano siya kabata. Nagpanggap na matapang si Zakhan at tinanong kung dinala siya doon para lang sayangin ang oras niya o may sasabihin sa kanya. Pinuri siya ng isa sa archdemon sa kanyang tapang at diretsyong sinabi na siya ay napili bilang 13th archdemon. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang pulang magical crest sa hangin na may napakalakas na mana na ramdam ni Zakhan. Ang pagkakasakit, sinasabi ng mga archdemons na ang crest na ito ay pag-aari ng dating 13th archdemon, at kung tatanggapin ito ni Zakhan, mapupunta sa kanya ang kapangyarihan at prestihiyo nito. Tinanong ni Zakhan ang mga archdemons kung bakit siya ang kanilang pinili, samantalang may mga sorcerer na mas matanda, mas may kaalaman, at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sang-ayon ng archdemon na mahina pa ang kapangyarihan ni Zakhan, ngunit mayroon siyang latent abilities na napakalakas na kahit ang mga sorcerer dito, pati na ang mga archdemons, ay hindi siya kayang patayin. Ipinagpatuloy niya na si Zakhan ay 8 taong gulang pa lamang nang mapatay niya ang isang kilalang sorcerer na hindi mahina, kahit bata pa at walang magical power. Naiintindihan niya ang daloy ng mana at ang teknike ng mahika sa pamamagitan ng pagmamasid lamang at nakagawa pa siya ng mas malakas na spell upang patayin ang sorcerer at makamit ang kanyang kalayaan. Sinabi ng archdemon na kakaiba at makapangyarihan ang sorcery ni Zakhan, kaya kaya niyang talunin ang kahit anong sorcerer sa mundo, at walang makakagawa ng anuman laban sa kanya. Kaya niyang kunin ang anumang gusto niya mula sa kanila, at wala ni isa ang makatatayo laban sa kanyang kapangyarihan. Dagdag pa nila, kung ganoon nakalakas si Zakhan sa murang edad, tiyak na siya ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang sorcerer sa mundo sa paglaki niya. Tinanong ni Zakhan kung ganoon siya kalakas, maaari na lamang ba niyang patayin silang lahat at kunin ang lahat ng kanilang pag-aari. Napatawa nito ang mga archdemons. Sinabi ng isa sa matatandang archdemons na mag-ingat siya sa kanyang katayuan, at kahit malakas siya, kung lalampas siya sa kanila, kukunin nila ang lahat ng mahal niya, ang kanyang tahanan, kaibigan, pamilya, o sino mang kilala niya, hanggang siya ay maiwan ng mag-isa at makalimutan, na walang natira sa kanya. Agad na naisip ni Zakhan si Nefi at na hindi niya pwedeng ilagay sa panganib ang buhay nito. Naisip niya ang kanyang mga opsyon, mula noong maging sorcerer siya, alam niyang imposible ang magkaroon ng normal na buhay. Ngunit ang pagiging archdemon ay maghahatid sa kanya sa isang madilim na landas, at alam niyang hindi karapat-dapat si Nefi na sumunod sa landas na ito dahil magderanas lamang siya ng paghihirap dahil sa dilim. Ipinukol ng archdemon ang kanyang atensyon at tinanong kung ano ang kanyang desisyon. Tumugon si Zakhan na may kondisyon bago tanggapin ang titulo. Tinanong ng archdemon kung ano pa ang gusto niya bukod sa maging isa sa archdemons. Sinabi ni Zakhan na gusto niya ang lahat ng pag-aari ng dating archdemon. Pumayag ang sorcerer sa kasunduan at ipinakita ang crest, bago ito tuluyang na-absorb ni Zakhan sa kanyang kamay, opisyal na nagiging 13th archdemon ng mundo. Sa gabing iyon, bumalik siya sa kastilyo kung saan masayang nagluluto si Nefi ng lamstone na paborito niya. Masayang batiin siya ni Nefi, ngunit napansin niyang may kakaiba sa kanya. Sinabi niya na nakipagkita siya sa ibang archdemons at ngayon hawak niya na ang pag-aari ng dating archdemon na may-ari ni Nefi. Ipinakita niya ang isang susi at agad na binuksan ang slave collar sa leeg ni Nefi, na bumagsak sa lupa bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Sinabi niya na siya na ang 13th archdemon at wala na siyang silbi sa kanya, bago siya tinaboy palabas ng kastilyo. Umupo si Nefi sa isang bakanting alley sa gitna ng gabi, hindi may proseso ang nangyari. Tumayo siyang bumalik sa kastilyo ngunit nakita ang sira na slave collar at naalala ang kanyang master na nagsabi na hindi siya iiwan at gusto siyang manatili sa kanya magpakailanman, na ngayoy tinaboy siya parang isang ligaw na aso. Naglakad-lakad si Nefi, hindi makaisip ng buhay nang wala ang kanyang master. Biglang may tumawag sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya. Tumingin si Nefi at natanto na ang babae ay ang Lady Knight na umatake sa kanila isang buwan na ang nakalipas.
Napakasama ng kalagayan ni Neffy at inisip niyang pupuntiryahin siya ng Paladin, ngunit sa halip na tumakas, tinanggap niya ang kamatayan at sinabihan ang Knight na patayin siya dahil wala siyang hanggaring mabuhay nang wala ang kanyang master. Tumayo ang Paladin at sinasabi na wala siyang ganitong balak, ngunit lumapit si Neffy at tinanong kung hindi ba tungkulin ng mga Angelic Knights na patayin ang mga Sorcerer, at sinabi na siya ay apprentice ng isang Sorcerer kaya dapat rin siyang patayin. Maraming tao sa kalsada ang nakarinig at lumapit dahil madalas mamili si Neffy sa palengke at nakilala siya ng karamihan sa bayan. Inisip nila na inaaabuso siya ng Paladin dahil nagtatrabaho siya para sa isang Sorcerer. Sinabi ng Paladin kay Neffy na manahimik dahil pinapakita nitong parang serial killer siya, kahit hindi naman, ngunit bago siya makapagsalita, dumating ang Winged Woman na tumulong kay Neffy sa pagbili ng damit at sinabi sa Paladin na umatras. Sinubukan ng Knight na ipaliwanag na ayaw niyang saktan si Neffy, ngunit galit na ang mob at hindi na nakinig sa paliwanag. Sinimulan nilang bastyusin at insultuhan ang Paladin hanggang sa siya ay maiyak sa sahig. Maswerte, pumasok si Neffy at sinabing wala namang ginawa ang Paladin sa kanya na nagpatahimik sa karamihan. Tinanong ng Birdwoman si Neffy kung bakit mukhang masama ang hitsura niya. Pagkatapos, nagsimula na muling umiyak ang Paladin at sumigaw sa crowd na wala siyang ginawa at nag-aalala lamang na makita si Neffy na mag-isa sa alley. Dinala ng Birdwoman ang Paladin sa isang lokal na tavern kung saan siya nakabawi ng composure at ipinakilala ang sarili bilang Chastel. Ang Birdwoman naman ay nagpakilala bilang Manuela at nagtanong kung talaga bang wala siyang ginawa kay Neffy dahil mukhang kilala niya ito. Pinahinto ni Neffy si Manuela at ipinaliwanag na kahit naglalaban sila, hindi sinubukan ni Chastel na saktan siya, isa lang sa mga tauhan nito ang umatake. Napaisip si Chastel tungkol sa lalaki na inatake ni Neffy gamit ang mystic magic, umabot siya sa puntong may PTSD na at takot na kahit sa maliit na halaman ay tumingin dahil iniisip niyang kakainin siya. Binigyan ng tavern cook si Neffy ng pagkain, ngunit sinabi niya na wala siyang pera para dito. Sinabi ni Manuela na kainin niya muna ito at siya ang bahala sa bayad, ngunit sinabi kay Chastel na siya mismo ang bahala sa kanyang pagkain. Sinubukan ni Neffy ang pagkain, at naalala niya ang limestone na niluto ni Zakhan para sa kanya ng may labis na pagmamahal. Agad siyang napaiyak ng labis. Nag-alala si Chastel at tinanong kung may ginawa siya, ngunit sinabi ni Neffy na tinaboy siya ni Zakhan at patuloy na umiyak. Tumakbo si Chastel at Manuela upang aliwin siya. Napatahimik si Manuela si Neffy, at matapos ang pagkain, ikinwento ni Neffy ang nangyari. Sinabi ni Chastel na akala niya ay medyo mabait si Zakhan, ngunit mukhang ginamit lang niya si Neffy para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ngunit ipinagtanggol ni Neffy si Zakhan at sinabi na hindi siya ganitong uri ng tao. Tinanong ni Manuela kung ano ang nangyari bago siya tinaboy ni Zakhan. Ipinaliwanag ni Neffy na umuwi si Zakhan at sinabi na siya na ang isang archdemon. Nagulat ang dalawa. Ipinaliwanag nila kay Neffy na halos ang buong bayan ay pinamamahalaan ng 13th Archdemon, na dating isang medyo mabait na tao, ngunit nang siya ay mamatay, lumala ang sitwasyon at nagsimulang dukutin ng mga sorcerer ang mga babae para maging sakripisyo. Sinabi ni Chastel na naniniwala ang simbahan na kaaway ng Archdemons ang simbahan, ngunit may 12 lamang na sacred sword samantalang 13 ang Archdemons, kaya disadvantage ang mga knight. Sinusubukan ng simbahan na atakihin ang bagong miyembro ng Archdemons dahil hindi pa sila ganap na makapangyarihan, kaya mas madaling patayin. Nagtaka si Neffy kung ito ang dahilan kung bakit siya pinaalis ni Zakhan, ngunit pinutol ni Chastel ang kanyang isip at tinanong kung akala niya ba ay kaya ni Zakhan dukutin ang mga babae at gawing sakripisyo. Agad na ipinagtanggol ni Neffy si Zakhan, sinabing wala siyang interes na gamitin ang kahit sino para sa sakripisyo at mas gusto niyang magbasa ng libro tungkol sa magic. Naniniwala si Chastel sa kanya at naalala na noong nakipaglaban si Zakhan, pinigilan niya ang sarili dahil babae si Neffy. Sinabi niya na noong una niyang makita si Zakhan, mukhang malungkot siya at nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ibang tao. Naiintindihan ni Neffy ang sinasabi ni Chastel at naalala kung gaano kasaya si Zakhan nang kasama siya. Naisip niya na baka kailangan niya ng tulong upang muling maging masaya at tumayo mula sa mesa, nagsabing babalik siya kay Zakhan. Nag-alala sina Manuela at Chastel kung kakayanin niyang lumabas ng mag-isa. Sinabi ni Neffy na kailangan niyang pumunta dahil kahit napakalakas ni Zakhan at walang makakatalo sa kanya ng madali, maaari pa rin siyang masaktan at walang sino man sa mundong ito ang magiging masaya kung iiwan siya mag-isa. Tumingin siya sa kanila ng may bagong determinasyon at sinabi na nais niyang suportahan ang kanyang master sa oras ng pangangailangan. Ngumiti si Chastel at sinabi na sasamahan niya si Neffy at gagampanan ang kanyang tungkulin.
Nag-alala si Nefi at tinanong kung makikipaglaban siya kay Zakhan muli, ngunit agad na sinabi ni Chastel na isesecure lang niya si Nefi hanggang sa kastilyo. Dagdag pa niya, may sorcerer na gumagamit ng pangalan ni Zakhan para gumawa ng krimen at nais niyang alamin kung sino ang masamang sorcerer na ito. Biglang bumukas ang pinto ng tavern at lumabas ang tatlong knights na kasama ni Chastel dati. Agad silang natakot nang makita si Nefi, at ang lalaking may PTSD ay na-stroke at bumagsak sa lupa. Biglang nilamon ng dilim ang paligid na walang makaliligtas. Natakpan si Nefi ng dilim habang itinulak ni Chastel si Manuela palabas upang iligtas siya. Isang malakas na tinig mula sa dilim ang sumabog, nagsasabing siya si Zakhan, at sinabi sa mga knights na isasama niya ang dalawang babae pabalik sa kastilyo at isasakripisyo upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, tinititigan ni Zakhan ang buwan at naalala si Nefi habang may ilang knights mula sa simbahan na gumagapang sa lupa, walang magawa laban sa Archdemon. Hindi nila mapaniwala ang kahit tatlong high-ranking knights na magkasama ay hindi kayang talunin si Zakhan sa surprise attack. Lumingon siya at sinabi na hindi sila malakas, at hindi niya kailangang gumawa ng anuman dahil nahulog na lang sila sa bitag na inihanda ni Nefi noong siya ay nagtatraining. Nalungkot siya, ngunit pinaalalahanan ang sarili na ito ang pinakamainam, dahil walang sino man ang makakasakit kay Nefi at marami na siyang kaibigan sa bayan na tutulong sa kanya. Nagsimulang bumalik sa kastilyo. Ngunit isang knight ang humawak sa kanyang mga binti at sinabi na huwag saktan si Chastel dahil siya lang ang nag-iisip na hindi totoong kidnapper si Zakhan. Bago pa niya maunawaan, tumalon si Manuela sa knight na nagsimula ng makipagtalo sa kanya. Naiinis, naghanda si Zakhan na palabasin silang lahat sa kagubatan, ngunit sumigaw si Manuela na dinukot si Nefi. Nagulat siya dahil akala niya ay nadistansya niya si Nefi sa tamang oras. Ngunit mukhang huli na. Sinabi ni Manuela na kailangan niyang iligtas si Nefi, habang iniisip ni Zakhan na kung susubukan niyang iligtas siya, malinaw na lalabas ang koneksyon niya at ng puting elf. Naiinis si Manuela sa pagkagulat ni Zakhan, at sinabihan siya na dapat ay nagmamadali na siya upang iligtas si Nefi. Hindi makapaniwala si Zakhan na susubukan pa itong bumalik kahit na tinraton niya ito ng masama at tinaboy. Tumingin siya sa lupa at sinabi kay Manuela na bawat sorcerer sa mundong ito ay labis na makasarili, at wala siyang pinagkaiba. Kaya hahanapin niya si Nefi at ibabalik, dahil kanya ito at wala ng ibang karapatan. Nangako siya na gagawin niyang ligtas si Nefi, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang buong mundo para dito. Lumingon siya, nag-conjure ng magic circle, at tinanong si Manuela kung gusto niyang sumama. Agad na pumayag si Manuela. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang lahat ng knights ay sumalakay sa kanya, hinihingi ring isama nila dahil kailangan nilang ipagtanggol si Chastel. Sinabi niya sa kanila na lumayo muna upang makapag-cast siya ng magic, at nagsimula siyang maghanda. Samantala, nagising si Nefi mula sa kanyang pagkakatulog at natagpuan ang sarili na nakadina sa pader kasama si Chastel. Tinanong siya ni Chastel kung ayos lang siya, at sinabi ni Nefi na oo, ngunit na-block ng mga shackles ang daloy ng kanyang mana. Biglang may narinig silang boses, at lumitaw ang isang anino, walang iba kundi si Barb, ang tusong ahas. Sinabi ni Nefi na inisip niya si Barb bilang kaibigan ni Zakhan, ngunit pinagtawanan siya ni Barb, sinabing wala talagang kaibigan ang mga sorcerer. Sinabi niya na pinatay ni Zakhan ang isang kilalang sorcerer noong siya ay 8 taong gulang, at ang sorcerer na iyon ay guro ni Barb. Pagkatapos, namana ni Zakhan ang kastilyo at lahat ng pera ng sorcerer bago gamitin ito upang bilhin si Nefi. Sinabi ni Barb kay Nefi na lahat ng yaman at kastilyo ay kanya, at plano niyang tuparin ang pangarap niyang maging 13th Archdemon sa pamamagitan ng pagsakripisyo kay Nefi para makamit ang kapangyarihan. Bumulala si Nefi na magiging wala ang lahat ng plano ni Barb dahil si Zakhan ay naging 13th Archdemon na. Nagulat at naiinis si Barb dahil kahit ito ay ninanais niyang makuha, naagaw ito ni Zakhan. Galit na inaila niya si Nefi patungo sa isang magic circle, sinasabing makakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan pagkatapos isakripisyo ang dalawa at magiging mas malakas pa kaysa kay Zakhan upang durugan ito. Muling sinubukang hilahin ni Barb si Nefi, ngunit lumaban siya at sinabi na kay Zakhan siya nabibilang at hindi dapat hawakan ng isang mababang uri na tulad ni Barb. Naiinis ito at handa nang umatake gamit ang mahika, ngunit biglang sumabog ang isang butas sa kuweba. Lumitaw si Zakhan mula sa alikabok, nagpapasalamat kay Nefi sa pagtitiwala at nangangako na ililigtas niya ito. Tinanong ni Barb kung gaano katagal alam ni Zakhan na siya ang nasa likod ng mga dukot. Sinabi ni Zakhan na nagsimula ito nang makita niya ang Face Stealer, isang mahina na tao na hindi kayang wasakin ang barrier ng kastilyo ng mag-isa, kaya mayroong sumusuporta sa kanya, si Barb.
Alam ni Zakhan na espesyalista si Barb sa paglikha ng pocket dimensions at sa paggamit nito para mag-transport at mag-summon ng mga bagay. Sinabi niya na pagkatapos maharap ang Face Stealer at mga Holy Knights, dumating si Barb sa kanyang pintuan para tingnan ang resulta, kaya tanga na hindi siya dapat pinaghihinalaan. Napaisip si Barb at nagtanong kung bakit siya patinanggap at pinagsilbihan ng tsaa kahit alam ang lahat ng ito. Sinabi ni Zakhan na gusto lamang niyang alamin ang plano niya. Nilinggan ni Zakhan si Neffy na namula sa pagkakita sa kanya. Ipinahayag niya na hindi patawarin niya si Barb sa pananakit sa kanyang babae at naglunsad ng magic attack. Sinubukang harangan ni Barb, ngunit biglang tumalon si Zakhan at winasak ang mga braso nito sa isang malinis na strike. Sunod, pinahina niya ang mga binti ni Barb hanggang sa mapunta ito sa tuhod, sumisigaw sa sakit. Lumapit si Zakhan kay Neffy at pinalaya siya mula sa shackles. Nahihiya siyang tanungin kung nasaktan siya, at umiyak si Neffy habang tumatakbo sa kanya. Sinabi niya na nasaktan siya, ngunit mas nasaktan si Zakhan kaysa sa kanya. Sinabi niya na siya ang master niya, at kung sasabihin niyang wala na siyang silbi, tatanggapin niya, ngunit ayaw niyang iwan siya mag-isa at magdusa. Pagkatapos malaman na nasaktan siya, inihiga niya ang mukha sa dibdib ni Zakhan at hiningi na huwag na siyang iwan. Nag-atubili si Zakhan na niyakap siya dahil may guilt sa pag-abandona sa kanya, ngunit napaglabanan niya ito at niyakap siya. Sa oras na iyon, nakabawi na si Barb at naglunsad ng snake attack mula sa likod. Nag-alala si Neffy, ngunit tiniyak ni Zakhan na walang mangyayari. Ang magic circle na ginawa ni Barb ay naglaho at naglaho. Sinubukan ni Barb na gumawa ng panibagong magic circle, ngunit ito rin ay naging alikabok. Ganun pa rin sa lahat ng kanyang ginawa, at nagtataka siya kung bakit hindi nag-activate ang kanyang mahika. Nalito rin si Neffy at tinanong si Zakhan kung ano ang nangyayari. Ipinaalala niya ang ultimate sorcery na minsan niyang itinuro, isang sorcery na may kakayahang sirain ang magic circle ng kalaban sa pamamagitan ng paglagay ng isa pang magic circle sa loob nito. Para kay Zakhan, posible ito. Ipinakita niya kay Neffy ang trick na ginagamit niya, gumawa ng parehong magic circles tulad ng kay Barb at i-overlap ang mga ito upang natural na magkansela. Nagulat si Barb at nagtanong kung ito na ba ang legacy ng unang sorcerer na napatay ni Zakhan. Ngunit sinabi ni Zakhan na kung nagawa ito ng lumang sorcerer, hindi siya namatay. Inulit niya ang kwento kung paano siya 8 taong gulang pa lamang nang dukutin ng lalaki at natutunan ang magic circle na ginamit noon. Ginawa niya sa kanyang palad gamit ang kanyang dugo sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili kahit na hindi siya sigurado kung gagana ito. Ngunit nang mahuli siya ng masamang sorcerer habang sinusubukan niyang makatakas at ginamit sa kanya ang lightning spell, instinctively niyang ginamit ito laban sa masamang sorcerer. Dahil dito, nakansela ang magic circle ng masamang sorcerer at nabigla siya sa sariling atake ni Zakhan. Ipinahayag ni Barb na swerte lang iyon, at lumikha siya ng dosenang magic circles ng sabay-sabay, ngunit nakansela ni Zakhan ang lahat sa loob ng ilang segundo lamang. Nawala na ng pag-asa si Barb dahil ilan sa mga magic circles na ginamit niya ay bago at hindi pa nakita ni Zakhan dati. Tinanong niya kung paano niya natatanggal ang lahat ng ganoon kadali. Sinabi ni Zakhan kay Barb na isa lamang siyang pangatlong rate na sorcerer kung iyon lang ang kanyang pinakamainam na nagawa, dahil kahit isang amateur ay kayang harapin ang kanyang mahika sa tamang timing. Ibinunyag niya kung paano siya ganap na nakatuon sa pag-aaral ng mahika matapos maging sorcerer at ganap na isinara ang komunikasyon sa labas ng mundo, kahit ang mga kaibigan niya sa kalye ay hindi na dumating upang hanapin siya, ngunit si Barb ay palaging dumadalaw sa bawat pagkakataon. Kahit noong sinabihan siya ni Zakhan na lumayo sa kanyang teritoryo, hindi siya nakinig. Nakipag-away pa sila, ngunit sa paglipas ng panahon, tinanggap ni Zakhan si Barb bilang isang hindi maiiwasang abala, at nagsimula silang makisama ng maayos. Sinabi ni Barb na pwede niya itong patayin anumang oras, ngunit nais lang niyang makita kung ano ang magagawa ng isang brat na tulad niya. Nagpasya si Zakhan na ipakita sa kanya ang kanyang totoong kakayahan at nag-summon ng isang komplikado at multi-layered na magic circle na sumipsip sa lahat ng magic circles ni Barb na nawasak niya kanina. Tinanong ni Barb kung nilamon niya ang kanyang magic circles. Sumagot si Zakhan na magandang ilarawan iyon. Sinabi niya kay Barb na karapat-dapat ito bilang isang Demon Lord candidate. Ipinaalala rin ni Zakhan na nang maging 13th Demon Lord siya, binigyan siya ng bagong titulo, Sorcerer Slayer. Habang ipinapakita niya ang titulo kay Barb, ginamit niya ang magic power sa kanyang komplikadong magic circle at tinamaan si Barb. Nataman si Barb ng direkta at bumagsak, sumisigaw sa sakit. Napagtanto niya na kahit isang archdemon siya, hindi niya mapipigilan ang suntok ni Zakhan, lalo na ang talunin ito. Lumakad si Zakhan patungo sa kanya, at humingi si Barb ng awa.
Tinanggap niya ang pagkatalo at nangako na ibibigay lahat ng kanyang kaalaman at hindi na muling lalapit kay Zakhan. Biglang huminto si Zakhan. Sinubukan ni Barb na paalalahanan siya ng mga lumang panahon at kung paano sila naging magkaibigan, ngunit hindi siya nabighani sa matamis na salita. Binangga ni Zakhan si Barb ng isa pang malakas na suntok na yumanig sa buong kuweba. Ngunit nang hamupa ang alikabok, napagtanto nilang tinamaan lang niya ang lupa sa tabi ni Barb upang takutin ito. Tumawa si Zakhan at sinabi kay Barb na hindi siya dapat magpanik dahil ayaw niyang patayin ito. Ang dahilan, may magandang panlasa sa alak si Barb at nais ni Zakhan na ipagpatuloy ang pagtikim ng mga fine wines na dinala niya. Sigurado si Zakhan na hindi siya banta, ngunit inis ito ni Barb. Sinabi ni Zakhan na kung nais ni Barb na mamatay, dapat itong maging mas malakas at tunay na banta sa kanya. Natuwa si Neffy sa nakita, habang nasajep naman ni Manuela si Chastel. Nang pumasok sila sa malaking magic circle sa lupa, biglang nag-activate ito. Tinanong ni Zakhan si Barb kung seryoso ba siyang ituloy pagkatapos matalo kanina. Sumagot si Barb na wala pa siyang nagawa, at napansin ni Zakhan ang kahinaan sa magic circle sa lugar na tinamaan niya kanina. Sumigaw si Zakhan sa Neffy at sa iba pang babae na tumakbo habang nagsimula ng gumana ang magic circle at naglabas ng malaking halaga ng mana sa hangin. Tinanong niya si Barb kung ano ang layunin nito, at sumagot si Barb na mag-summon siya ng isang tunay na demonyo. Nagulat si Zakhan at nagsimulang bumuo ng anyo ang mana ng tunay na demonyo, na kinatatakutan ang lahat. Matagal ng bahagi ng mga mito sa mundo ang mga demonyo, at sinasabing dati silang naninirahan sa lupa bago lumipat sa ibang lugar. Walang tiyak na ebidensya, ngunit pinaniniwalaan na ang mga simbolo sa magic circles ng sorcerers at simbahan ay batay sa kaalaman tungkol sa mga demonyo at Diyos. Nabatid ni Zakhan na nagawa ni Barb ang isang labis na bagay sa pamamagitan ng pag-summon ng demonyo dito. Napansin niya na hindi ito perpekto, marahil dahil tinalo niya ang magic circle at walang sinakripisyo para dito. Ngunit kahit anino lamang ng tunay na sarili, ramdam na niya kung gaano kalakas ang demonyo. Nawala ng pag-asa si Zakhan habang pinipigil siya ng nakakatakot na aura ng demonyo. Napagtanto niya na mas malakas ang demonyo kaysa sa lahat ng archdemons na hinarap niya dati, at kahit gaano siya kalakas, hindi niya ito matatalo. Binago ng demonyo ang mga tentacle nito upang maging kamay at lumapit kay Zakhan, na nagtataka kung ganito ba siya mamamatay. Ngunit sa halip na umatake, lumuhad lang ang demonyo sa harap niya at tinawag siyang hari. Napagtanto ni Zakhan na hindi ito tumutugon sa kanya kundi sa simbolo ng archdemon sa kanyang kamay. Naisip niya kung anong labis na kapangyarihan ang napunta sa kanya, ngunit nagpasya siyang gamitin ito ng tama. Iniutos niya sa demonyo na bumalik sa pinanggalingan nito dahil hindi para sa mundo ito. Tahimik na tumitig ang demonyo, at, habang bumabalik ang demonyo sa magic circle, nanginginig ang lupa sa bawat hakbang nito. Nang tuluyang mawala ang demonyo, bumagsak si Zakhan sa kanyang mga tuhod at nawala rin ang summon ng magic circle, ngunit nagsimulang gumuho ang kuweba. Agad na pinulot ni Zakhan si Neffy at ang dalawang babae pa, at tinanong niya si Barb na humawak din sa kanyang balabal. Habang tumatakbo palabas ng kuweba, halos masara ang kanilang labasan dahil sa naguguhong debris, ngunit dumating biglang ang mga Holy Knights kasama si Chastel. Dahil sa kanila, lahat ay nakalikas ng ligtas. Matapos masagip si Chastel, nagsimulang umiyak ang isa sa mga knights habang sinasabi ng isa na nandito lang sila para iligtas ang kanilang leader at ang mga sibilyan. Iginiit nila na wala silang balak makipagtulungan sa isang masamang sorcerer tulad niya. Sinabi lang ni Zakhan na umuwi na sila kung tapos na ang kanilang pag-uusap. Nagmumura ang mga knights habang umaalis, at pagkatapos ay nagpasalamat din si Manuela kay Zakhan sa pagsajep sa kanya bago humiling na kausapin niya ang kanyang babae. Lumiko si Zakhan kay Barb at tinanong kung balak ba nitong lumaban sa kanya. Wala nang lakas o tapang si Barb matapos makita si Zakhan na pinigil ang demonyo kanina, kaya umalis na lang ito at nawala sa itim na ulap. Sa wakas, nag-iisa na lamang sina Zakhan at Neffy, at nahihiya silang dalawa nang mapagtanto ito. Si Neffy ang unang nagsalita, sinabi niya kay Zakhan na nais niyang manatili sa kanyang tabi. Napagtanto ni Zakhan na mas lumakas na siya sa emosyonal at mental na aspeto, ngunit may ilang bagay pa siyang nais baguhin. Lumuhad si Zakhan sa harap ni Neffy upang ipahayag ang kanyang damdamin at ay pangako na hindi na siya sasaktan muli. Sinabi niya na hindi na niya kailangang tawagin siyang master dahil hindi na siya alipin o apprentice. Sinabi niya na nais niya ng higit pa para sa kanila, ngunit namula siya at hindi makapagsalita ng maayos. Hindi niya masabi kay Neffy na mahal niya siya, kaya tumayo na lang siya at mahigpit siyang niyakap, sinasabi na siya ay kanya at mananatili niyang kanya kahit sa kamatayan.
Namula ang kanilang mga mukha sandali, ngunit bumagsak si Zakhan sa kanyang tuhod at nagtataka kung bakit hindi niya lang nasabi na mahal niya siya. Gayunpaman, sapat na ang sinabi niya upang mapaluha si Nefi sa tuwa. Hinugot niya ang sirang kwelyo mula sa kanyang bulsa at hiniling kay Zakhan na isuot ito muli sa kanya bilang paalala kung paano siya pumasok sa buhay ni Zakhan. Tinanggap niya ang kanyang damdamin at isinabot ito sa kanyang leeg, iniisip na medyo malaki ito para sa isang engagement ring. Pinanood nila ang pagsikat ng araw, at nagtanong si Nefi kung ano na ang relasyon nila ngayon kung hindi na siya alipin o apprentice. Tumahimik si Zakhan at namula, umaasa na may sisigot sa kanya. Pagkatapos noon, kumalat ang balita tungkol sa bagong archdemon sa buong rehiyon. Pinag-uusapan ng mga tao kung gaano kitikot si Zakhan, ngunit sa katunayan ay isang mabuting tao. Dalawang prominenteng sorcerers na kandidato rin para sa archdemon ang nakarinig, ngunit hindi sila masyadong nag-alala na mas bata si Zakhan sa kanilang ngunit nakaabot sa posisyon na kanilang pinapangarap. Gayunpaman, may ilang tao na hindi masaya sa pagiging bagong archdemon ni Zakhan, kabilang na ang bishop na namumuno kay Chastel. Sinabi niya na nais niyang umatras sa misyon na hulihin si Zakhan at nagpapatotoo na siya ay pinaliligawan lamang sa mga kidnappings. Pinakinggan ng Cardinal ang kanyang mga salita at agad siyang inalis sa kanyang titulo bilang Angelic Knight. Napagtanto ni Chastel na bumaba na sa bagong antas ang simbahan, mas inaalala nila ang pagpaparusa sa kanya kaysa ang tunay na problema. Sinubukan ng kanyang mga tauhan na kumbansihin ang Cardinal na nagkakamali siya, ngunit pinagsabihan niya silang tumahimik. Nakita ni Chastel si Zakhan na matatag sa kanyang paniniwala at nais niyang maging katulad niya, kaya hinarap niya ang Cardinal ng may determinasyon. Ibinigay ni Chastel ang kanyang sacred sword sa Cardinal habang nagbitiw siya bilang Angelic Knight. Naalala niya kung paano siya naging isang delusyong teenager na inisip na ang pagkakaroon ng sacred sword ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihang iligtas ang mundo, ngunit sa huli, naging masunuring alipin lamang siya ng simbahan. Nagpakalma ang Cardinal at sinabi na sa tamang panahon, babawiin niya ang kanyang hatol at maibabalik si Chastel bilang Angelic Knight. Hindi maintindihan ni Chastel ang ibig sabihin nito, ngunit ipinaliwanag ng matandang pari na ang sacred swords ay pumipili ng kanilang gumagamit at hindi basta-basta tinatanggal ang sinuman. Hinawakan niya ang balikat ni Chastel at nangakong gagawin ang lahat upang ayusin ang isyu, ngunit hindi siya makapagbibigay ng higit pa kaysa sa proteksyon politikal sa ngayon. Sinabi niya na ang pinakamakapangyarihang gumagamit ng sacred sword na si Raphael ay papunta na sa kanila, at namula si Chastel sa takot. Kilala niya si Raphael bilang pinakamalakas at walang awa na Angelic Knight, at tiyak siyang pupunta ito upang parusahan siya bilang traidor ng simbahan. Samantala, abala si Zakhan sa pagbabasa ng mga libro sa kanyang library upang alamin ang tungkol sa crest ng archdemon sa kanyang kamay. Nagdesisyon siyang magpahinga dahil wala siyang makitang impormasyon. Biglang pumasok si Nefi sa silid, tahimik na lumalakad upang sorpresahin si Zakhan. Subalit habang sinusubukang takpan ang kanyang mga mata, napagtanto niyang imposibleng magtagumpay dahil nakatayo si Zakhan sa isang liham. Namula si Nefi sa hiya dahil nabigo siyang sorpresahin siya. Nakikita ni Zakhan na cute siya, ngunit gaya ng dati, hindi niya masabi ang kanyang damdamin. Simpleng tinanong niya kung may gusto siya, at sinabi ni Nefi na handa na ang tanghalian, isang buong course meal para sa kanya. Namangha si Zakhan sa nakita kaya sila'y umupo na para kumain. Sa unang kagat pa lang ng pagkain, para silang napunta sa Wonderland. Pagkatapos, natikman niya ang puding na ginawa niya at labis siyang namangha sa sarap nito. Ngunit bigla niyang napansin na nagkakabiyak-biyak ang barrier sa paligid ng kanyang kastilyo. Sinubukan niyang atakihin ang intruder mula sa malayo, ngunit nagprotekta ito gamit ang sarili nitong barrier. Ang intruder ay isang kakaibang lizard-like na tao na gumagamit ng makapangyarihang spell para masira ang gate ng kastilyo. Mabilis siyang nakarating sa dining room at kahit si Zakhan ay namangha na nakalusot ito sa lahat ng traps na kanyang inilagay. Ang armored lizard na lalaki ay isang makapangyarihang magician na nagngangalang Valor the Apparition, na nakita ni Zakhan noong araw na binili niya si Nefi sa auction. Gusto ni Valor na patayin siya at agawin ang posisyon bilang archdemon, ngunit malamig na sinabi ni Zakhan na maghintay muna dahil nag-e-enjoy siya sa kanyang tanghalian. Nagulat si Valor sandali, ngunit inilabas niya ang kanyang kaliskis na braso, na pinutol ang kanyang armor sa proseso. Atinik niya si Zakhan, ngunit effortlessly niyang nablock ang suntok. Nang ibuka ni Valor ang kanyang mukha para mag-fire ng magic beam, pinatumba lang siya ni Zakhan gamit ang palm strike. Bumagsak ang helmet ng lizard, at lumapit si Nefi upang tingnan si Valor. Sinabi ni Zakhan na hayaan na lang itong nakahiga, ngunit sinabi ni Nefi na babae ang loob ng armor.
Naramdaman ni Zakhan na ang totoong magician sa loob ng armor ay isang bata lamang, at natakot siya nang mapagtanto na siya ang napalo niya nang wala sa malay. Ngunit nang tiyakin ni Neffy na ligtas ang bata, nakahinga siya ng maluwag. Dinala niya si Valor sa kanyang likod at pinuntahan ang spare guest room. Nang magising ang babae, ang unang ginawa niya ay sampalan si Zakhan, na effortlessly na-block niya ang maliit na suntok. Sinabi niya na dapat magpasalamat siya kay Neffy bago gumawa ng anumang aksyon dahil siya ang nag-convince kay Zakhan na huwag patayin ang bata. Tinanong ni Valor kung bakit niya pinapabuhay ang isang taong umatake sa kanya, at sinabi ni Zakhan na ito ay dahil gusto ni Neffy na iligtas ang kanyang buhay. Tinanong niya kung bakit siya umatake sa kanya sa simula, at nervously na sinabi ni Valor na gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan dahil sa kahinaan niya. Alam niya na si Zakhan ang bagong archdemon at narinig niya rin ang reputasyon nito sa pag-cancel ng magic spells, kaya inisip niyang kung hindi siya gagamit ng magic, maaari niyang talunin si Zakhan. Sumang-ayon si Zakhan na solid ang planong iyon dahil hindi niya maaaring kontra-harapin ang racial skills ng Dragon Girl sa kanyang teknik. Sa pamamagitan ng kanyang malakas na scaly arm at magical breath na sinusubukan niyang ilabas, naunawaan niyang si Valor ay isang dragon. Alam niya na ang mga dragon ay nabubuhay ng libu-libong taon at nagtataka kung bakit naramdaman ng babae na kailangan siyang atakihin. Ngunit nang makita niyang nanginginig siya bago siya, naalala niya ang kanyang nakaraan, na siya rin ay umaatake sa madaling target para magnakaw ng pagkain at madalas na nahuhuli at pinapalo. Ganito rin ang nangyari kay Valor. Alam ni Zakhan na may isang tamang sagot sa kanyang ginawa, ipinahayag niya na si Valor ay paparusahan sa pagtatangkang umatake sa isang archdemon, ngunit ang kanyang parusa ay tumulong kay Neffy sa gawaing bahay ng isang linggo. Nagulat sina Valor at Neffy, ngunit nais lamang ni Zakhan turuan ang Dragon Girl ng manners at decency kahit gusto niya maging villain. Mahina at natatakot na tinanong ni Valor kung kakainin ba siya ni Zakhan, at naguluhan siya. Ang boses niya ay nanginginig habang sinasabi na naniniwala ang mga tao na ang pagkain ng laman ng dragon ay nagpapalakas sa kanila. Namangha si Neffy at tinanong si Zakhan kung totoo iyon, at sinabi niya na maraming sinaunang alamat tungkol sa kung paano pinapalakas ng dragon parts ang tao. Sinabi lang niya kay Valor na ang pagkain ng maliit na dragon tulad niya ay mag-iiwan lang ng masamang lasa, at muntik nang umiyak si Valor. Naguluhan si Zakhan dahil hindi maintindihan ni Valor na siya ay mabuting tao. Naalala niya ang kanyang nakaraan sa kalye kung saan ang mga mas matandang bata ay nagbabahagi ng pagkain sa kanya kapag siya ay pinapalo sa pagnanakaw. Agad niyang tinanong si Neffy kung may natirang pagkain, at nagdala siya ng sopas para sa Dragon Girl. Ayaw ni Valor sa biyaya at balak itong itapon, ngunit nagbanta si Zakhan na galit siya sa mga nag-aaksaya ng pagkain, at sinabihan niya na papatayin niya ang sinumang nag-aaksaya. Natakot si Valor at pinilit kumain ng sopas, at agad niya itong nagustuhan. Natapos niya ang sopas at sinabi ni Zakhan na simulan na niyang tulungan si Neffy. Tinanong ni Valor kung okay lang ba sa kanya na iwan siya mag-isa kasama ni Neffy, baka saktan o makatakas. Sinabi ni Zakhan na desisyon niya iyon, ngunit binalaan niya na delikado ang makipaglaro sa kanya, lalo na't alam na niya ang lihim niya. Binalaan niya rin si Valor na mas malakas si Neffy kahit matapos ang lahat ng pagbabantang iyon. Maingat na minamanmanan ni Zakhan si Neffy at Valor habang naglalabas sila, at mukhang nagkakaintindihan sila. Nabanggit ni Valor na kung mas malaki lang ang bibig ni Zakhan, ituturing siyang gwapo ng mga dragon. Natatakot siya sa lakas ni Zakhan, ngunit tiniyak ni Neffy na hindi niya ginagamit ang kanyang lakas sa mahihina. Tinanong ni Neffy si Valor tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Sinabi nito na kailangan niyang maging mas malakas sa anumang paraan, ngunit hindi niya matapang umatake sa ibang archdemon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, at sa wakas, inamin ni Valor na wala siyang tahanan na maibabalik. Naramdaman ni Zakhan ang awa para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Valor sa pagtulong kay Neffy, habang ang investigasyon ni Zakhan tungkol sa Archdemon Crest at tunay na mga demonyo ay wala pa ring resulta. Dumating si Valor upang tawagin siya para sa hapunan, at sila ay naupo upang kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang humingi ng paumanhin si Valor sa pag-abala sa tanghalian ni Zakhan noong inagaw niya ang kastilyo. Nakita niya itong cute pero hindi naman niya ito masyadong pinansin. Pagkatapos, sinabi niya kay Neffy na pupunta siya ulit para imbestigahan ang dating base ng Archdemon at isasama niya ang babae. Namula ito sa hiya at tinanong kung seryoso ba siyang ibabahagi ang kaalaman ng dating Archdemon sa kanya. Tinatanong niya kung paano kung nakawin niya ang mga teknik at kaalaman mula sa kanya, pero simple lang ang sagot ni Zakhan, ang mga ganong bagay ay talagang para nakawin.
Hindi maintindihan ni Ver kung bakit niya ito ginagawa at sinabi ni Zakhan na wala siyang pakialam kung isa siyang long-lived dragon o malakas na magician, para sa kanya isa lang siyang bata, at hindi niya mamasamain kung ano man ang gusto niyang gawin sa loob ng kanyang tahanan. Naluha si Baylor at kinakabahang hinaplos ni Zack ang ulo niya, pinatitigil siya sa pagiyak at sinabihang ipagpatuloy ang pagkain. Dinugtungan pa niya na kung magtatrabaho si Ver sa kanya, mas mabuti dahil walang mangangahas umatake sa isang alagad ng Archdemon. Namula si Ver habang tinatanggap ang alok. Pagbalik nila sa kanyang silid, agad itong nakatulog habang hawak pa rin ang kutsara. Kinuha iyon ni Zacken ngunit hindi sinasadyang hinawakan ni Ver ang kanyang daliri at tinawag siyang Daddy. Ngumiti si Neffy kay Zacken at sinabi na parang may anak na sila. Ilang segundo bago siya nakareact at namula siya ng todo, ilang segundo pa ang lumipas bago na-realize ni Neffy ang ibig sabihin ng sinabi niya. Pareho silang nahiya at naghanap ng palusot, pero nang kumalma sila, hinawakan ni Zacken ang kamay ni Neffy, iniisip kung gaano niya kagustang magkaroon ng normal na pamilya kasama siya. Isang linggo na mula nang dumating si Vil sa tirahan ni Zack, at maayos na siyang nakasettle. Kasama niya si Neffy bilang roommate at tinutulungan itong gawin ang mga gawaing bahay. Sa gulat niya, hindi siya tinatratong alipin, walang utos na ipinipilit sa kanya, at tuwing natatapos niya ang isang gawain, binabaha siya ng papuri ni Neffy. Isinusulat niya ito gabi-gabi sa kanyang diary kung paano hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya kay Zakhan, na isang napakalakas na Demon Lord pero hindi kailanman umakto na parang isa. Laging banayad at introverted. Hindi rin niya maintindihan ang relasyon ni Neffy at Zakhan dahil may suot itong slave collar pero hindi naman umiiral na parang alipin, kumakain sila sa parehong mesa, at tinuturuan pa siya ni Zakhan ng personal sa library para matuto rin siya ng mahika. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nakaupo sa kondamgen ni Zakhan si Neffy kapag natututo ng spell, at kung bakit hindi magawang hipyoan ni Zakhan ang buhok nito, palagi niyang iniabot ang kamay pero binabawi rin sa huling segundo. Si Neffy naman ay kinakabahan pero hindi malungkot, sa katunayan masaya at sabik, hinihintay na sana tuluyan na siyang hipyoan ni Zakhan. Ngunit sa tuwing lalapit si Vil, agad humihinto si Zakhan na para bang walang nangyayari. Isinusulat din ito ni Vil sa diary niya, pati ang pangako ni Zakhan na dadalhin silang dalawa sa kastilyo ng dating Demon Lord para makapaglibot. Kinabukasan, dinala ni Zakhan sina Vil at Neffy sa tindahan ni Manuela, na sobrang tuwang-tuwa nang makita ang cute na bata. Agad niya itong binihisan at tinanong si Zakhan kung maaari ba niyang angkinan ang bata. Sinabi ni Zakhan na hindi siya isang bagay na maaaring ipamigay. Napapagod na siya bago pa sila umalis sa shop dahil sobrang nakakapagod pumunta roon pero wala siyang ibang opsyon dahil bukod sa armor, wala talagang suot si Vil. Binulabog ang isip niya nang sinabi ni Neffy na mukhang nagugustuhan ni Vil ang bagong damit niya. Napansin talaga ni Zakhan na gustong-gusto ito ng bata. Tumakbo si Vil pabalik sa kanya at hinawakan ang kamay niya at ni Neffy habang naglalakad sa gitna nila. Biglang umusbong ang isang mainit na damdamin sa dibdib ni Zakhan, ibang pakiramdam ito kumpara sa nararamdaman niya para kay Neffy, ito ay isang protektibong damdamin, gaya ng nararamdaman ng isang magulang para sa anak. Habang naguguluhan si Zakhan sa damdaming iyon, naglalakad naman si Chastel sa palengke suot ang normal na damit, isang bagay na hindi na niya nasusuot kung ilang taon na. Nag-iisip siya tungkol sa kung paanong naantala niya ang paghahanap kay Zakhan sa pamamagitan ng hindi pagsali rito at hindi pagsisiwalat ng lokasyon nito, iniisip niyang malamang hindi ito kailanman malalaman ni Zakhan. Hindi niya sigurado kung bakit niya tinutulungan ang isang demon, pero gusto rin niyang magkaroon ito ng masayang buhay kasama si Neffy at sana, balang araw, magkaroon ng sarili nilang mga anak dahil naniniwala siyang magiging mabuting ama ito. Isang hiling lang niya na kapag siya'y namatay, sana dalawin nila ang kanyang libingan at mag-iwan ng bulaklak. Bigla niyang nakita si Zakhan, kasama si Neffy at isang bata sa pagitan nila. Akala niya anak talaga nila iyon. Tumakbo siya papunta sa kanila at tinanong kung paano sila umabot agad sa puntong iyon at nagkaroon na ng anak. Pareho silang namula at nagulat, at sinabi ni Zakhan na wala pa siyang ginagawa kay Neffy. Naguluhan si Vil at tinanong kung sino ang babaeng iyon. Naguluhan din si Zakhan kung sino siya. Nabasag ang puso ni Chastel dahil hindi siya nakilala agad, kaya umiyak siya habang pinaalalahanan siya ni Neffy na siya si Chosel, ang Lady Knight. Biglang naalala siya ni Zakhan ngunit sinabi niyang hindi niya nakilala dahil hindi pa niya ito nakikita ng walang armor. Bago pa niya maipakilala ng maayos, dumating ang tatlong Cerulean Nerds, sinasabing delikado para kay Chosel na mag-isa. Agad nilang nakita si Zakhan, na agad namang nang asar sa kanila.
Napansin niyang nakahanda si Vale na maglabas ng Dragon Claws para atakihin sila, pero sinabi ni Zakan na kumalma lang siya, at kaagad naman siyang sumunod. Pagkaalis ni Chastel, tinanong siya ni Zakan kung sinaktan na ba siya ng mga knight noon, ngunit sagot niya, hindi naman kailangan ng dahilan ng isang demon para kamuhian ang mga knight. Para kay Zakan, sapat na itong sagot, kaya dinala niya ang dalawa sa dating kastilyo ng Archdemon. Kaagad na nagpakita ng interes si Vil, sinasabing pamilyar ang lugar, tila dati raw itong Dragon's Lair dahil iba ang mana dito at ganito rin raw ang tahanan niya. Natuwa si Zaken at binuksan ang pinto gamit ang kanyang emblem. Pumasok silang tatlo. Nakita nila ang isang magic golem na tagapagtanggol ng dungeon, pero nagpatuloy sila. Biglang napansin ni Vale ang isang magic circle at sinabi niyang gawa ito ng mga dragon. Pinuri siya ni Zakhan at sinabing buksan niya ang seal habang pupunta sila ni Nefi sa pangalawang base, pero huminto sila nang tumingin sa kanila si Vale, kaya sabay-sabay silang pumasok. Binuksan ni Zakhan ang isa pang gate na nagdala sa kanila sa isang napakalaking silid na biglang nagliwanag, isang higanting library na puno ng samot-saring libro. Excited na sinabi ni Zakhan sa kanila na kailangan nilang hanapin ang anumang may kinalaman sa Archdemon's emblem. Habang naghahanap, lumapit si Vil kay Zaken at tinanong kung may pag-asa ba siyang maging katulad niya balang araw. Sinagot niya na ang mga dragon ay nabubuhay ng libu-libong taon at malaki ang posibilidad na maging mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Tumingin si Vil sa kanya nang may pagdududa at nagtanong kung maaari ba siyang tumira kasama niya ng habang buhay. Hindi man lamang tumingin si Zakhan mula sa mga libro nang sagutin siyang maaari siyang manatili hanggat gusto niya, at umalis kung gugustuhin. Bigla siyang yamakap sa mga binti ni Zakhan, sinasabing hinding-hindi niya siya iiwan. Napaisip si Zakhan kung bakit siya nagbabago ng ganito. Napatigil lamang ang kanyang mga iniisip nang makakita si Vil ng isang tomo tungkol sa 12 sacred swords. Agad niya itong inagaw kay Vil at sinuri. Dito niya napagtanto na may koneksyon ang simbahan at ang mga demonyo, ang mga rune sa sword at ang emblem ng Archdemon ay parehong nakasulat sa iisang magical language. Kinuha niya ang mga libro at sinabi sa mga babae na maaari nilang kunin ang alinmang gusto nila. Pagkatapos ay umalis sila. Samantala, umarap si Chastel sa simbahan kung saan sinabi ng kanyang mga nerd na paparating si Sir Raphael, ang maalamat na leader ng Sacred Knights na nakapatay ng pinakamaraming sorcerers. Biglang dumating si Raph, kaya lahat ay yumuko sa dambuhalang lalaki. Tinanong niya kung sino ang dating Sacred Knight na nawala ng espada. Nang sabihin ni Chastel na siya iyon, diretso siyang tinanong ni Raph kung ilan ang sorcerer ang napatay niya. Nagulat siya pero matapang na sumagot na hindi naman magandang sukatan ng pagkatao ang bilang ng mga pinapatay mong sorcerer. Halos mahihi sa takot ang Ceruli nerds at pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil hindi nila siya iligtas mula kay Raph. Pero tumawa ng malakas ang lalaki, sinasabing walang babae, o sinuman, na naglakas loob pa dati na kausapin siya ng ganoon. Sabi pa nito, maaari niyang dalhin ang tapang niya sa langit. Natakot si Chastel. Pero dumating ang papa ng simbahan at pinatigil si Raph, sinasabing wala siyang karapatang pumatay. Sinagot ito ni Raph nang may pagmamataas na hindi siya nakikipag-usap sa mga politiko, dahilan para ipagtanggol siya ni Chastel, na sinabihang igalang ang papa. Naggalit si Raph at tinutok ang espada sa kanya, sinasabing kung ayaw ng espada sa kanya, mamatay siya para mailipat ito sa iba. Dahil dito, nagmadaling ibinigay ng papa ang espada kay Chastel. Inasahan niyang lalabanan siya ni Raph, pero basta na lang itong umalis, na nag-iwan sa kanya sa kwarto niya, nagtataka kung plano ba talaga iyon lahat. Samantala, nag-uusap sina Zaken at Barb sa bar. Tumawa si Barb nang marinig niyang nag-ampon daw ng bata si Zakhan at binuhusan siya ng alak bago inalok si Zakhan maging manager ng Dungeon Castle. Tinanggihan agad ni Zakhan, pero nauwi sila sa kasunduan, maaaring kumuha ng ilang libro si Barb kapalit ng impormasyon. Ikinwento ni Barb na may bagong Sacred Knight na dumating, isang kumain daw ng dragon's flesh, at nakapatay na ng 499 sorcerers. Tinawag daw ito para harapin si Zakhan. Nagtanong si Zakhan kung ano ang hitsura ng knight. Habang ikinukwento ni Barb na dambuhala itong lalaki na may peklat sa mukha, biglang bumukas ang pinto sa likod nila, si Raph mismo. Nanlamig sila nang makita siyang nakatayo roon, handang lumaban. Napatulala sila habang nakatitig sa dambuhalang lalaki, na agad ikinatakot ni Barb at ikinapakolaps ng bartender na babae nang ngumiti si Raph. Tumayo si Barb na nanginginig, nagsisimulang mag-chant ng spells habang papalapit kay Raph na nakahanda na sa espada. Pero bago pa siya makakilos, ginamit ni Zakhan ang sarili niyang mahika para i-nullify ang spells ni Barb. Napasigaw si Barb kung nababaliw na ba si Zakhan, mamamatay daw siya anumang sandali na ngayon.
Ngunit sinabi ni Zacken kay Barb na kumalma at umupo dahil hindi niya iniisip na narito ang lalaki para sa isang laban. Ngumiti si Raph kay Zacken at inamin na mas may utak siya kaysa sa karamihan ng sorcerers na nakilala niya. Habang iniisip ni Zacken kung bakit ang Sacred Knight na nakapatay daw ng 499 sorcerers ay walang kahit anong aura ng galit o pagkamuhi, inalok niya ito ng upuan para makapag-usap sila. Tinanggap iyon ng masaya ni Raph at umupo sa harap ng Archdemon. Samantala, pumunta si Barb sa likod ng counter habang umiiyak ang may-ari ng bar, nagmamakaawang siguraduhin niyang hindi mamatay ang anak niya. Hindi pa kailanman ginamit ni Barb ang mahika niya para sa kabutihan, kaya ito ang unang beses na sinubukan niyang gumamit ng healing spell, halatang stress na stress. Iniisip ni Zacken na siya pa ang nagyayang umupo at mag-usap pero wala naman pala siyang maisip na pag-uusapan. Naisip pa nga niya kung gaano niya gustong palitan si Barb sa ginagawang pagtulong sa babae kahit na temporary knockout lang naman ito. Humarap siya muli kay Raph at tinanong kung may kailangan ba siya. Kinuha ni Raph ang kanyang beer at sinabing narinig niyang may Archdemon na nakikipaglaro sa mga Sacred Knight at tinanong kung siya iyon. Mabilis na na-realize ni Zacken na si Chastel ang tinutukoy niya, kaya biro niyang sinabi na mukhang hindi naman yata siya, Evil Archdemon, sa hitsura. Natawa si Raph, sinasabing kahit maliit si Zacken, meron pa rin siyang villainous look na matagal na niyang naririnig tungkol sa mga Archdemon. Gumanti si Zacken at sinabi niyang narinig rin niya ang hobby ni Raph, ang pagpatay ng mga sorcerer, at bakit daw napakakalma nito gayong may dalawang sorcerer na nakaupo sa harap niya. Uminom ng malaki si Raph bago sumagot na ang ginagawa lang daw niya ay pumatay ng mga baga bago pa ito maging naglalagablab na sunog. Naguluhan si Zacken, inaasahan niyang magiging hambog at marahas ang lalaking nakapatay na ng halos 500 sorcerers, pero kabaligtaran pa. Binasag ni Raph ang katahimikan at diretsyong tinanong kung nakipaglaban na ba si Zacken kay Chastel, at kung naging banta ba talaga ito. Tapat na sagot ni Zacken, hindi niya alam kung gaano kalaki ang banta nito, pero sigurado siyang si Chastel ang pinakamatinag niyang nakalaban. Dahil dito, walang kabog-abog na sinabi ni Raph na wala nang silbi si Chastel sa simbahan at dapat na itong patayin. Naguluhan si Zacken at tinanong kung ano ang pinagsasabi niya, kaya ipinaliwanag ni Raph na nang nagpa siya ang simbahan na ipagpatuloy ang paghahanap sa bagong Archdemon, si Chastel mismo ang kumontra, at kusang isinuko ang posisyon niya bilang Sacred Knight. Para kay Raph, sapat na itong dahilan para lipulin siya. Nagulat si Zacken, paano siya napunta ni Chastel sa ganitong alanganin. Totoo bang ginawa niya iyon para protektahan siya? Tumayo si Raph, sinasabing tapos na ang pakay niya at aalis na. Pero napagtanto ni Zacken na pumunta lang talaga ito dito para kumpirmahin ang koneksyon niya kay Chastel upang magkaroon ng rason para patayin siya. Pinigil niya ito at sinabi na maraming kaibigan si Chastel sa bayan at kung may mangyari sa kanya, malulungkot ang lahat. At ang bayang ito ay teritoryo niya, kaya kung lalampas si Raph sa hangganan, may kalalagyan siya. Nagulat si Raph, hindi inakalang may pakialam ang Archdemon sa mga tao. Pero mariing sinabi ni Zacken na manatili siya sa linya kung gusto niyang mabuhay, isang seryosong banta. Tumawa ng malakas si Raph, sinasabing eksaktong ganoon nga ang pagkakakilala niya kay Zacken, at tingin niya dapat ding patayin ang baga na ito bago lumaki ang apoy. Tumingin si Barb kay Zacken, halatang naguguluhan, at tinanong kung ano bang plano niya, sinabihan pa siyang dapat patayin na niya si Raph habang may pagkakataon. Pero nakayuko si Zacken at sinabing tulungan niya muna siya. Agad siyang hiniblot ni Barb sa kwelyo, tanong kung gusto ba niyang mamatay siya. Pero sinabi ni Zacken na kailangan niya si Barb para pumunta sa simbahan at tingnan kung ayos si Chastel. Dahil bihasa si Barb sa teleportation, madali lang ito sa kanya. Nangako si Zacken na dadagdagan pa niya ng ilang libro bilang kapalit. Umikot si Barb at nag-teleport, iniiwan ang bar tab para kay Zacken. Pagkaraan ng kaunting oras, nakabalik si Zacken sa kastilyo at nadatnan si Neffy na naghihintay sa harap ng trono. Sinabihan niya itong dapat natulog na, pero sagot niya ay hinihintay talaga siya ni Vil, kaso nakatulog sa pagod dahil buong araw siyang nagtrabaho, kinuha lahat ng libro mula sa library at inayos para mabasa agad ni Zacken. Umupo si Zacken sa tabi ni Neffy, at isang sandaling halos maghalikan na sana sila, nang biglang mag-teleport si Barb sa gitna ng kastilyo, sumisigaw, Zakin. Lumabas si Barb mula sa portal, kaya tumayo si Zacken na galit dahil sinira nito ang moment. Nalitaw si Barb kung bakit. Kasama ni Barb si Chastel sa kanyang mga braso, mapatla at halos walang malay. Sabi niya, mukhang na-poison daw ito. Agad na inutusan ni Zacken si Neffy na ihanda ang mga kagamitan para sa treatment. Nagtipon silang lahat sa paligid ni Chastel.
Nagtipon silang lahat sa paligid ni Chastel nang magising si Vil mula sa kanyang pagtulog at makita ang isang knight na may hawak na sacred sword sa harap niya. Nagliyab ang matinding galit sa loob niya, nawalan siya ng kontrol at lumabas ang kanyang dragon claw bago umatake sa walang malay na Chastel. Buti na lang naroon si Zakan, agad niyang hinawakan ang braso ni Vil at sinabihang kumalma. Tumingin si Vil kay Zakan na may apoy sa mga mata at tinanong kung ano bang iniisip niya. Sagot ni Zakan, bisita nila si Chastel at hindi niya hahayaang masaktan ito. Galit pa rin si Vil, kaya tinanong ni Zakan kung may galit ba siya sa knight na ito mismo. Sagot ni Vil, gusto niyang patayin ang sinumang knight na may hawak na sacred sword dahil isa sa kanila ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi ni Zakan na kahit bumalik pa siya at patayin si Chastel, wala iyong ay dudulot na ginhawa. Dahil buhay pa rin ang totoong salarin, at gagawin nito ang gusto niya, may mabuhay man o mamatay si Chastel. Sumigaw si Vil, tinatanong kung ano ba ang alam niya tungkol sa paghihiganti. Napakatahimik ngunit malamig ang sagot ni Zakan. Ang paghihiganti raw ay pinakamaganda kung mahahanap mo ang tao at wasakin siya, pisikal at mental, hanggang mahulog siya sa desperasyon at humiling na mamatay, ngunit hindi mo ibibigay ang kamatayan na iyon. Panatilihin silang buhay ng matagal hanggang sumapat sa kaluluwa mo ang paghihiganti. Nanlaki ang mga mata ni Nefi at Vil sa sagot na iyon. Nang tanungin ni Vil kung nakaganti na ba siya dati, sagot ni Zakan, oo. Pero namatay kaagad ang taong iyon, at wala siyang nakuha kahit kaunting saya. Dahil doon, sinabi niyang huwag mag-alala, kapag nahanap nila ang totoong killer, maaari niya itong dalhin dito. May mga high-end torture devices daw si Zakan na pwede niyang gamitin. Muli, nagulat si Nefi at Vil, hindi nila maunawaan kung anong klaseng archdemon siya. Pagkaraan ng kaunting oras, nagising si Chastel at nakita si Zakan nakaupo sa tabi niya. Sinabi niyang na-poison siya, at dahil lamang kay Nefi kaya siya buhay pa. Ikinwento ni Chastel na nakipagkita siya sa isang estrangherong nagpadala ng sulat na nagsasabing miyembro raw siya ng isang sikretong organisasyon sa simbahan na gustong makipag-coexist sa mga sorcerer. Ngunit hindi nagpakilala ng maayos bago umalis. Pag-uwi niya, nandoon ang kanyang tsaa, at doon siya na-poison, bago dumating si Barb. Sabi ni Zakan, hindi posibleng si Raph yun, dahil kung siya ang may pakana, direktang pupugutan niya ito ng ulo. Sumang-ayon si Chastel at bumalik sa kama. Kinabukasan, napilitan siyang magbihis bilang maid para sa kanyang sariling proteksyon, sabi ni Zakan, at kailangan daw niyang mag-ambag habang nananatili rito. Nakita niya si Vil, at sinubukan niya itong batiin ng magiliw, pero tinawag lang siya nitong tanga bago tumakbo. Nagsorry si Zakan, ipinapaliwanag na noong bata pa si Vil, pinatay ng isang sacred sword holder ang kanyang ama, kaya mula noon ay galit siya sa simbahan at mga knight. Naawa si Chastel at tinanong kung mas mabuti bang umalis na lang siya, pero sinabi ni Zakan na huwag mag-alala, bata lang si Vil, hindi marunong magpahayag ng nararamdaman. Hindi raw siya sasaktan nito dahil may sariling pride si Vil. Nagsimula si Chastel magtrabaho bilang maid, pero kahit nangako si Vil na hindi niya ito sasaktan, nagsimula na naman itong manggulo. Una, binetuhan niya si Chastel ng polaka at tumakbo. Dali-daling tumakbo si Zakan mula sa library, at nadatnan ang Sacred Knight na umiiyak sa sahig dahil takot pala sa polaka. Sinabihan ito ni Zakan na tiisin na lang, hindi naman daw niya ipinangakong hindi siya guguluhin ni Vil. At ayun nga, sumilip muli si Vil at naghagis ulit ng mga polaka, dahilan para mad-ulas si Chastel at mapahagulgol habang gumugulong. Naisip tuloy ni Zakan kung paano nakaligtas ang babaeng ito sa mga digmaan kung napaka-inutil nito sa lahat ng bagay maliban sa laban. Kinagabihan, nagsulat muli si Vil sa kanyang diary. Isinulat niya na ang bagong Sacred Knight ay isang sobrang tanga na hindi raw karapat-dapat sa pangalang Chastel. Napakadali raw niyang lokohin, kahit balat lang ng saging ihagis niya, tiyak na madudulas. Hindi raw niya alam paano naging knight ang isang taong hindi makaiwas sa banana peel. Sinulat din niyang takot si Chastel sa halos lahat ng gumagalaw, gagamba, ahas, at tumatakbo agad sa unang tingin. Masyado raw madali ang pang-aasar dito kaya medyo naboboring na siya. Nang isara niya ang diary, may kumatok. Pumasok si Zakan at umupo sa tabi niya. Akala ni Vil papagalitin siya, buti na lang sabi ni Zakan, basta't hindi tungkol sa pagkain, pwede niya raw guluhin si Chastel kahit kailan. Pagkatapos, lumipat siya sa seryosong paksa, alam niyang gusto ni Vil dito, ngunit alam din niyang may hindi pa natatapos na misyon si Vil sa ibang lugar. Sinabi niyang pwede siyang umalis anumang oras at lagi siyang welcome bumalik. Hihintayin siya ni Nefi. Mas gamaan ang loob ni Vil at nakatulog ng payapa. Samantala, naligo ng mainit sina Nefi at Chastel sa bagong gawang bathhouse bago matulog.
Habang natutulog na naginip si Bill tungkol sa araw na nakita niyang nakahandusay ang kanyang ama at isang sacred knight na nakayuko sa ibabaw nito. Nagising siyang pawis at kabado. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Chastel, lumabas ang kanyang mga claws, at dahan-dahang lumapit. Sa gulat ng lahat, hindi niya ito sinaktan. Pinisil niya lang ang pisngi ni Chastel, iniisip kung paano nakaligtas sa digmaan ang isang taong matutulog na parang punong kahoy at sobrang walang kamalay-malay. Maya-maya, habang nakatulog si Zaken sa trono, biglang dumating si Nefi tumatakbo, sumisigaw ng pangalan niya. Sinabi niyang nawala si Bill mula sa kanyang silid. At hindi matagpuan kahit saan sa buong kastilyo. Ilang sandali bago ito, nasa silid pa si Bill at nagsusulat ng kanyang pang-araw-araw na tala. Isinusulat niya kung paano ngayong araw, tinanong siya ni Zakhan na maging anak nila ni Nefi, isang malaking sorpresa para sa kanya, ngunit ikinatuwa niya. Inaamin niyang gusto niya talagang manatili rito, makatanggap ng mga headpats mula kay Zakhan at malalamang nayakap mula kay Nefi. Ngunit mayroon siyang mabigat na problema, kung mananatili siya dito, sigurado siyang makakalimutan niya ang kanyang paghihiganti, at ayaw niyang hayaan iyon na mangyari kahit kailan. Kaya napagdesisyonan niyang hindi na siya maaaring manatili kasama si Zakhan. Isinulat niya ang huling pahina ng kanyang Archdemon Observation Diary at isinara iyon ng may mabigat na dibdib. Lumipad siya palabas ng kastilyo, tahimik na nagpapasalamat kay Zakhan sa pag-alok na maging anak niya, at sa pagbibigay sa kanya ng karapatang pumili para sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang underground stairway patungo sa lumang kastilyo ng nakaraang Archdemon. Bumaba siya nang hindi alam na may sumusunod pala sa kanya. Pagdating niya sa malalaking pinto ng kastilyo, iniisip niyang sa loob ay maaaring may sapat na kaalaman at kapangyarihang magpapalakas sa kanya upang makapatay ng tagapagdala ng Sacred Sword. Inayos na ni Zakhan ang kastilyo para makapasok si Bill kahit mag-isa. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuksan ang pinto, nagdadalawang isip siya, kapag kumuha siya ng kahit ano mula rito nang hindi sinasabi kay Zakhan, pakiramdam niya ay tinataksil niya ito. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, may narinig siyang tinig sa kanyang likuran. Napabalikwas siya at laking gulat nang makita si Raph, at sa sandaling nasal-ayan niya ang sacred sword sa likod nito, biglang bumalik sa kanya ang bangungot ng nakaraan, ang banal na knight na nabalot ng dugo habang kinakain ang laman ng dragon. Hindi man niya nakita noon ang buong mukha, ngunit ang peklat sa nakitang knight ay kapareho ng kay Raph. Siya ang pumatay sa kanyang ama. Tinanong siya ni Raph kung sino siya, ngunit nalunod si Bill sa galit. Nagbago ang kanyang mga kamay bilang dragon claws, lumitaw ang kanyang mga pakpak, at sinugod niya ito. Hinugot ni Raph ang kanyang espada at inihampas sa kanya. Noon niya na-realize na katangahan ng umatake sa isang sacred knight ng walang plano, tiyak ang kamatayan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, isa lang ang naisip niyang gawin, tawagin si Zakhan. At dumating si Zakhan sa mismong sandali bago tumama ang espada sa kanya. Hinarang ni Zakhan ang atake at agad sinabi kay Bill na mula ngayon ay magkakaroon siya ng curfew para hindi siya makalabas sa gabi. Gulat na gulat si Bill at tinanong kung paanong naroon siya. Ipinaliwanag ni Zakhan na alam niyang pupunta siya rito, kaya humiram siya ng teleportation mula kay Barb. Lumabas rin si Barb mula sa portal habang nagrereklamo na hindi siya librarian na, pampersonal na Uber. Hindi pa rin makapaniwala si Bill kaya tinanong niya muli kung bakit siya sinundan, lalo na't pinagtaksilan niya ito. Ngunit dahan-dahan siyang hinawakan sa ulo ni Zakhan at sinabing huwag niyang problemayan ang maliliit na bagay. Sa lamang ni Zakhan, bumigay ang lahat ng depensang itinayo ni Bill, niyakap niya ito nang umiiyak, humihingi ng tawad. Samantala, nasa kabilang dulo ng portal si Nefi, nag-aalalang naghihintay. Sinabi ni Zakhan na ligtas si Bill at babalik silang dalawa pagkatapos nilang tapusin ang isang ibang problema. Pagharap niya kay Raph, ibinaba niya ang sacred sword nito at mariing sinabing binalaan na niya itong huwag lumampas sa teritoryo. Tinukso siya ni Raph, na parabang nakakatawang makita ang isang sorcerer na nagpoprotekta ng iba. Ngunit sagot ni Zakhan, si Bill ang kanyang anak. Nipaurong si Raph sa gulat. Humakbang si Zakhan at sinabing kung ayaw ni Raph mamatay, dapat maghanda itong lumaban ng buong lakas. Sinabi ni Raph na hindi pa oras para mamatay at pinakawalan ang tunay na anyo ng kanyang espada, Meditran, ang espada ng banal na apoy. Bumalot ang asul na ninges dito, lumilikha ng presyong gumuguho sa magic circle ni Zakhan. Ipinagmalaki niyang ang apoy ng purification ay minsan nang pumatay ng Archdemon at sinunog ang lahat ng kanilang mahika. Nag-alala sina Bill at Barb, ngunit ngumiti si Zakhan. Sinabi niyang tuturuan niya si Bill kung paano maghaiganti ng tama, hayaan ang kalaban na ilabas ang lahat ng lakas, at sirain ito habang nakikita nila ang desperasyon.
Sumugod si Raph, ngunit nagulat siya nang harangin ni Zakan ang suntok gamit ang isang magic barrier na hindi nasusunog sa apoy ng purification. Ipinagmalaki ni Zakan na mula nang lumaban siya kay Chastel, nag-improve siya ng barrier. Ito ang bagong teknik niya, Heaven's Scale, isang depensang humihigop ng magic mula sa hangin upang automatikong ma-repair. Muling sumugod si Raph. Nagpawala siya ng isang hampas na lumikha ng higanting butas sa lupa, ngunit hindi si Zakan ang tinamaan, nakaiwas ito ng madali. Muli siyang umatake at sinubukang sirain ang barrier. Nang sa wakas ay mabasag niya ito, tinawag ni Zakan ang pansin, hindi pa ito perpekto kung 3 beses lang kaya. Muling sumugod si Raph, ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Zakan ng physical strength eneng para ihagis siya paloob sa pintuan ng kastilyo. Ngayong wala na ang nakakainis na flames of purification, malaya na siyang gumamit ng lahat ng uri ng mahika. Pumalakpak si Vil at natuwa si Zakan sa reaksyon niya. Pagbalik niya ng focus sa laban, naisip niyang kailangan ng talunin si Raph ngayon dahil sa huli, ang Sacred Knights ay hindi kasing lakas ng mga sorcerer. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tumayo pa rin si Raph at sinabing malakas talaga siya. Samantala, dinalaw ni Chastel si Nephi at tinanong kung nasaan si Zack. Medyo kinakabahan siya nang makita ang madilim na anino sa sahig. Ikinwento ni Nephi ang pagkawala ni Vil at kung paano pinoprotektahan siya ni Zakan mula sa isang umaatake. Nag-aalangan si Chastel, gusto niyang tulungan si Zakan, pero gusto niya ring manatili dahil baka siya ang dahilan kung bakit lumaya si Vil. Hindi siya makapagdesisyon, kaya napaluhod siya at nagsimulang kabahan para sa kanyang kinabukasan. Sigurado siyang papatayin na siya ng simbahan at nagtataka kung dapat ba siyang kumampi sa mga sorcerer ngayon. Pero agad niya itong itinaboy sa isipan. Sinubukan siyang i-comfort ni Nephi at tinanong naman siya ni Chastel kung bakit hindi siya sama-sama kay Zakan. Sumagot si Nephi na iniutos ni Zakan na manatili siya rito. Naiinggit daw si Chastel kay Nephi, at ibinalik din iyon ni Nephi na ikinagulat ni Chastel. Tumawa si Chastel, sinasabing wala namang dahilan para mainggit si Nephi, pero sagot ni Nephi, ikaw, malaya kang pumunta kay Zakan, ako, hindi. Nagalit si Chastel, sinasabing kung gusto niya, pwede naman niyang suwayan si Zakan, pero tumanggi si Nephi. Nagulat si Chastel nang biglang yakapin siya ni Nephi. Sinabi nitong trabaho niya ang salubungin si Zack ng parang tunay na may bahay. Nagsimulang umiyak si Chastel, sinasabing gusto rin niyang tulungan si Zakan kahit dapat ay kaaway siya nito. Hindi tumigil ang kanyang luha habang inaamin niyang litong-lito siya sa dapat niyang gawin. Ayaw niyang labanan si Zakan, gusto niyang lumaban kasama niya. Nilimutak ni Nephi ang buhok niya at sinabing alam na niya ang dapat gawin. Naalala ni Chastel kung paano sinabi niyang mukhang malungkot si Zakan noong una nila itong makilala. Inamin ni Nephi na nainggit siya noon dahil may ibang nakakaintindi kay Zakan, pero masaya rin siya dahil hindi lang siya ang nakakakita ng kabutihan nito. Dahil sa mga salitang iyon, nagpa siya si Chastel. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa anino at napunta sa kuweba kung saan nakatayo pa rin si Raph kahit grabe na ang pinsala. Huminga ng malalim si Raph at biglang gumaling ang lahat ng sugat niya, na nagpatunay kay Zakan na totoo ang chismis na kumain ito ng laman ng dragon. Sinabi ni Zakan kay Vil na mabuti at hindi agad mamamatay si Raph, para maraming oras si Vil na parusahan siya. Kinumpirma ni Raph na mukhang galit na galit sila sa kanya. Sagot ni Vil, ang kanyang ama na si Orobas ay kanyang pride at joy, pero pinatay ni Raph. Nagulat ang Sacred Knight, at pati si Zakan at Barb. Si Orobas ay isang alamat na dragon na nabuhay ng mahigit 1,000 taon, at hindi maisip ni Zakan na tatalunan ito ng tulad ni Raph. Ikinwento ni Vil na mabait, matalino, at matulungin ang kanyang ama, at tinawag siyang Sage Dragon. Isang araw, dumating ang mga Holy Knights at sumama ang kanyang ama. Hindi na ito bumalik. Paglipas ng 1 linggo, hinanap niya ito at nakita ang bangkay nito, tinarak ng isang sacred sword, habang may isang demonic na tao na iniinom ang kanyang dugo. Gumuho ang mundo ni Vil, bumagsak ang kanyang lakas, at hindi na siya nakalipad muli. Habang tinatapos niya ang kwento, sinabi ni Raph na kung anak siya ni Orobas, papatayin niya rin ito. Sumugod siya pero hinarang siya ni Zakan at pinagbagsak gamit ang physical strength eneng magic. Tumayo muli si Raph at sumugod kay Vil, at nagpa siya si Vil na liparin siya gamit ang draconic magic. Sinubukan siyang pigilan ni Zakan pero huli na, nagbanggaan ang magic ni Vil at ang sacred sword ni Raph. Pagbagsak ng alikabok, lumabas na si Chastel pala ang hamarang kay Raph. Natarante si Barb dahil nakalimutan niyang isara ang portal, at namangha si Zakan na nakaya ni Chastel pigilan ang dalawa. Naguguluhan si Vil kung bakit naroon si Chastel, pero sagot nito, gusto lang niya ng maayos na pag-uusap sa kanya. Hinaplos ni Zakan ang ulo ni Vil at sinabing dapat nilang ayusin ang problema sa usapan.
Tumutok siya kay Raph, na ngayon ay nakaluhod, at tinanong kung bakit niya pinipiling mamatay ng kaawa-awa. Sinabi niyang walang saya ang pagpatay sa isang taong parang nagmamakaawang patayin. Nagulat sina Vil at Chastel. Ipinaliwanag ni Zaken na nang marinig ni Raph ang pangalang Orobas, nawala ang lahat ng tapang at galit niya. Biglang may naalala si Chastel at tinanong si Raph kung siya ba ang nagpadala ng liham sa kanya gamit ang pangalang Erobas. Nagtaka si Zaken at tinanong si Raph na ipaliwanag ang lahat. Biglang nakaramdam si Zaken ng kakaibang kapangyarihan mula sa loob ng kastilyo ng Archdemon. Ang Guardian Golem, na matagal nang nakahimlay, ay lumabas mula sa nabasag na gate. Ang naglalabas nitong madilim na aura ay napakalakas kaya nahirapan huminga si Chastel. Nang tuluyan itong lumabas, napagtanto ni Zaken na kapareho ng aura nito ang sa demon. Pero hindi kasing nakakatakot. Naintindihan niyang ginaya ang disenyo nito sa mga demon, at sa kanya napansin na sinisipsip nito ang mana sa paligid bilang lakas. Naniniwala si Zaken na sa bilis nito, mauubos nito ang lahat ng buhay sa paligid, at nagsisimula na itong makaapekto kay Chastel. Sinabi ni Vil na iyon ang tagapagbantay ng kastilyo. Naisip ni Zaken na ang banggaan ng Sacred Swords ang nag-activate dito. Sinubukan niyang utusan ang golem na bumalik gamit ang Archdemon Crest, pero hindi ito gumana. Biglang nagtwist ang ulo ng golem at ibinuka ang panga para maglabas ng malakas na beam. Sinigawan ni Zaken ang lahat na umiwas, at sa huling segundo ay nahila niya si Chastel palayo sa beam. Nagpanik siya nang makita si Vil na hindi nakaalis sa oras at tinamaan ng beam. Pero nang imulat ni Vil ang kanyang mga mata, hindi siya nasaktan. Si Raph ang hamarang gamit ang katawan niya, nawalan pa ng isang braso. Nasyok ang lahat sa ginawa niya, at sobrang nagalit si Zaken sa golem. Ginamit niya ang Advanced Barrier Magic at inundayan ang golem hanggang mabasag ito at bumagsak, tuluyang nasira. Dali-dali siyang lumapit kay Vil upang tiyaking ayos lang siya, at ayos nga siya. Pero si Raph ay nagkaroon ng napakadelikadong pinsala, kaya hindi na kayang pagalingin ang kanyang Dragon Blood. Tinanong ni Zaken kung bakit niya ito ginawa, at sagot ni Raph, tinupad lang niya ang kanyang tungkulin. Sinubukan ni Raph tumayo pero nabigo. Sinabi ni Zaken na para bang naghahanap siya ng kaligtasan. Pinakiusapan niya si Raph na magpaliwanag. Habang naghihingalo, tumingin si Raph kay Vil na nagpapaalala sa kanya kay Orobas. Tumayo siyang muli at sinabi kay Vil na hindi niya pinatay ang kanyang ama dahil ang dakilang dragon na si Orobas ay hindi matatalo ng isang normal na tao tulad niya. Hindi naniwala si Vil at sinabing nakita niya mismo si Raph na kinakain ang laman ng ama niya. Sigurado siyang nilinlang ni Raph ang kanyang ama. Tinanong siya ni Raph kung ganoon kaina ba si Orobas na matatalo siya ng isang traidor na tao lamang. Hindi makaintindi si Vil, kaya dumiretso si Raph sa totoo. Hiniling niya ang tulong ni Orobas upang patayin ang isang demon, isang kalabang hindi kayang talunin ng mga tao lamang. Nagulat ang lahat, hindi pa rin naniniwala si Vil dahil paniniwala nila ay mga alamat lang ang demon. Pero giit ni Raph, nakipaglaban sila ni Orobas laban sa demon kasama ang iba pang Holy Knights. Karamihan ay namatay. At naniniwala siyang darating muli ang iba pang demon upang wasakin ang mundo. Tumingin si Vil kay Zaken na umamin na minsan niyang hinarap ang anino ng isang demon. Sigurado siyang nabubuhay pa ang mga iyon sa ibang dimensyon. Nabanggit niyang matagal na niyang pinag-aaralan ang sinaunang teksto tungkol dito at tumutulong si Vil sa pag-aaral niya. Nagimbal si Vil sa katotohanang nakipaglaban ang kanyang ama sa demon at namatay. Pero sabi ni Raph, hindi natalo ang ama niya, nanalo, kapalit ng buhay niya. Nagsimulang umiyak si Vil, hindi na alam kung sino ang dapat niyang kamuhian. Sinabi ni Raph na bitawan na niya ang galit at ipagmalaki ang ama niya. Masyadong malakas ang mga demon, at kung sakaling umatake sila habang nag-aaway ang Holy Knights at Sorcerers, wala nang pag-asa ang mundo. Alam iyon ni Orobas, at iniwan kay Raph ang misyon, mabuhay upang palakasin ang mundo. Kaya nagawa niya ang pinakamaitim na bagay, ang inumin ang dugo ng kaibigan. Sabi ni Raph, tapos na ang misyon niya ngayon, dahil nakilala na niya si Chastel, ang posibleng tulay ng simbahan at mga sorcerer. At ang mamatay dala ang pangalan ni Orobas ay magiging pinakadakila niyang huling tungkulin. Naniniwala si Zaken na siya nga ang misteryosong lalaking nakipagkita kay Chastel tungkol sa kooperasyon ng simbahan at sorcerers. Pero tutol si Barb, sabi niya, wala siyang karapatang magsalita ng coexistence pagkatapos pumatay ng daan-daang sorcerers. Sumang-ayon si Raph, ang tanging pwedeng magdala ng pagkakaisa ay si Chastel. Nagpanik naman si Chastel dahil hindi pa niya tinatanggap ang tungkulin. Biglang gumalaw muli ang golem, nagsisimulang buuin muli ang katawan. Nagpa siya si Zaken na tapusin ito agad.
Akala niya ay gawa ito sa mahika at kaya niyang i-disable. Pero binalaan siya ni Raph, hindi lang magic ang bumubuo rito, may halong demonic traces ito mula sa demon na pinatay nila ni Orobas. Ginawa itong kay Mira. Hindi natakot si Zakan, handa siyang gumamit ng bagong spells. Lumapit si Chastel at hiniling na hayaan siyang lumaban kasama niya. Binunot niya ang Sacred Sword at, matapos alisin ang lahat ng pagdududa sa puso, humingi ito ng kapangyarihan. Biglang nabalutan ang espada ng gintong Flames of Purification. Napansin ni Zaken na mas nakadikit ang apoy sa espada kumpara sa kay Rat. Nag-charge ang golem. Tumakbo si Chastel kahit binalaan ni Zakan. Pinutol niya ang beam ng golem sa dalawang bahagi at binuksan ang pagkakataon para kay Zakan. Sumugod si Zaken at binasag ang braso ng golem gamit ang Advanced Barrier. Pero naglabasan ng madilim na usok, at ang durog na bato ay lumutang, biglang humarap kay Zakan. Inilunsad ng golem ang lahat ng tipak papunta sa kanya, ngunit muling sumaklolo si Chastel at winasak ang lahat ng bato. Kahit si Zaken ay napahanga at natakot sa bilis at lakas ni Chastel, at natutuwa siyang kakampi niya ito. Gumamit si Zaken ng binagong bersyon ng kanyang Advanced Barrier at sinuntok ang golem bago pumutok ang Dark Flame mula sa markang nilagay niya kanina. Naging durog na bato ang golem sa loob ng ilang segundo at natuwa si Zaken sa kanyang tagumpay. Tinanong siya ni Chastel kung ano ang ginawa niya, at paliwanag niya na ginamit niya ang kabaligtaran ng Advanced Barrier. Ang bagong spell na iyon ay sumisipsip ng mana mula sa paligid at saka sinusunog ito para makalikha ng itim na apoy. Sabi ni Zakan, ang Advanced Barrier at ang Black Flame Technique ay magkapareho ngunit magkaiba ang direksyon ng pagdaloy ng kapangyarihan. Ginawa niya ito para kalabanan ang Sacred Knights at mga demon, pero hindi pa ito perpekto. Sinabi ni Chastel na isa siyang nakakatakot na sorcerer. Sagot naman niya, magaling din itong si Chastel. Namula si Chastel sa papuri at nangakong mananatili siyang nasa tabi niya sa hinaharap. Biglang tinawag ni Vil ang atensyon ni Zack tungkol kay Raph, na malubhang dumudugo. Sinubukan ni Zack na pagalingin siya, pero masyado nang malalim ang sugat. Pinuri ni Raph si Chastel, sinasabing siya ang pinakamabilis na Holy Knight na nakita niya. Sinabi niya na maaaring hindi niya tanggapin ang tungkuling inalok niya, pero ang kanyang mga ginawa ay nagpakita na siya ang sagisag ng pagkakaisa. Ipinahayag niya na ang ideya ng coexistence ay kay Orobas, at gusto lamang niyang tuparin ito. Tinulungan siya ni Zaken tumayo at tinanong kung bakit pumatay siya ng napakaraming sorcerers. Sagot ni Raph, hindi niya ginusto iyon, ang mga sorcerer ang unang umatake sa kanya. Sinubukan pa raw niyang tumawa para bawasan ang tensyon, pero inatake pa rin siya kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Nagulat ang lahat. Sinabi nila kay Raph na tone deaf siya, kahit anong gawin niya, mukha siyang nakakatakot. Hindi iyon pinansin ni Raph at sinabi kay Chastel na bumalik sa simbahan. Nangako siyang aalagaan niya ang mga taong gustong manakit sa kanya. Tinanong siya ni Chastel kung alam niya kung sino iyon, at sinabi ni Raph na sa kaibuturan ng puso niya, alam na niya. Tumayo si Raph at hiniling kay Vil na hayaang masiguro muna niyang ligtas si Chastel bago siya patayin nito. Tinanong siya ni Vil kung ano ang tingin niya sa ama niya, at agad niyang sinagot na si Orobas ay isang dakilang dragon, at ang mga sandaling nakipaglaban siya sa tabi nito ay ang pinakamagarang sandali ng buhay niya. Naglakad na siya palabas at tinanong ni Zaken si Vil kung papayagan niya itong umalis. Sagot ni Vil, hindi na niya nararamdaman na tama pang patayin siya. Pinalakas ni Zaken ang loob niya, sinasabing tama ang desisyon niya. Sinabi rin niyang umuwi na sila dahil hinihintay sila ni Neffy. Masayang hinawakan ni Vil ang kamay niya. Teleport sila ni Barb pabalik sa kastilyo ni Zack, kung saan naghihintay si Neffy sa gate. Samantala, ang pari ay kausap ang mga tauhan ni Chastel tungkol sa pag-aalala niya para dito. Pinauwi niya sila para magpahinga dahil buong araw silang naghanap. Ngunit nang mag-isa na siya, lumabas ang tunay niyang pagkatao. Naiinis siya na hindi papatay si Chastel. Naniniwala siyang lahat ng sorcerer ay masama, at masama rin si Chastel dahil kumampi siya sa kanila. Siya rin ang nagtulak sa ideya ng pagbitay nito, pero tumutol ang ibang pari. Pati si Rat ay dumating. Siya rin pala ang naglagay ng lason para hindi piliin ng Sacred Sword si Chastel. Hindi iyon ang una niyang ginawa, marami na siyang banal na mandirigma na pinapatay dahil hindi sila sang-ayon sa ideolohiya niya. Binuksan niya ang isang sikretong drawer at kinuha ang bote ng lason. Biglang sinipa ni Raph ang pinto. Nagkunwari ang pari na nag-aalala tungkol sa nawalang braso ni Raph, pero sagot nito, gasgas lang. Lumuhad siya sa gitna ng kwarto at naisip ng pari na pagkakataon na iyon para patayin si Raph. Binuhusan niya ng lason ang kanyang gloves at tinangka itong ipahid sa sugat ni Raph habang tinatawag itong gamot. Ngunit tinaga lang ni Raph ang kamay ng pari.
Sinabi niyang alam niya ang lahat ng pagtataksil nito. Nagsisigaw ang pari habang nagpagulong-gulong sa sakit at pinisil ni Raph ang ulo nito gamit ang kanyang bolta para patahimikin siya. Sinabi niyang wala itong karapatang sirain ang maliwanag na hinaharap at sa kanya ito pinatay gamit ang Sacred Sword. Matapos patayin ng pari, sinabi ni Raph na susunod na rin siya sa kabilang buhay. Kinabukasan, nag-chat siya si Chastel kasama sina Zakhan at Nefi, at nalaman niyang ang pari nga ang gustong pumatay sa kanya. May hinala na siya noon dahil palagi nitong pinupuri ang simbahan na parang laging tama. Alam niyang mali iyon, delusyon, gaya ng maraming boomer. Kaya nais niyang baguhin ang simbahan, unti-unti. At babalik siya roon para simulan iyon. Biglang sinabi ni Zakhan na may lason ng tsaa, kaya natarante si Chastel. Pero biro lang pala iyon. Pinaliwanag niya na masyado siyang madaling magtiwala sa iba, at delikado iyon. Naiinis si Chastel dahil muntik na niyang maibuhos ang tsaa na ginawa ni Nefi, pero itinama siya ni Zakhan, hindi si Nefi ang gumawa ng tsaa. Si Vil pala na nagtatago sa likod ng sofa. Lumapit si Chastel sa kanya. Lumuhod, tinangkang haplasan siya, pero hindi pa handa si Vil. Tinanggap iyon ni Chastel at tumalikod na sana, nang biglang sabihin ni Vil bumalik ka. Naantig si Chastel at halos maiyak. Nangakong babaguhin niya ang mundo para sa mga sorcerer. Biglang inilagay ni Raph ang kamay niya sa balikat ni Chastel at sinabing humingi siya ng tulong kung kailangan niya. Pumayag si Chastel pero napasigaw nang makita niyang buhay pa rin si Raph. Nakikipagkwentuhan lang si Raph kay Zakhan na parang walang nangyari tungkol sa kung paano ang kanyang healing at ang basbas ni Aoba ang nagpabilis ng paggaling niya. Hindi makapaniwala si Chastel na nag-uusap lang sila ng ganoon, akala niya'y patay na si Raph. Sinabi ni Zakhan na siya ang nagsabi kay Raph tungkol sa pari. At siya rin pala ang gumawa ng tsaa, hindi si Vil, dahil nanumpa ng maging butler ni Zack mula ngayon. Nag-resign na siya bilang commander ng Holy Knights. Lalong nagpanik si Chastel sa balita. Kahapon, dumating si Raph sa kastilyo matapos patayin ang pari at nag-alok na magpakamatay sa kamay ni Vil kung gugustuhin nito. Ibinigay ni Zakhan ang desisyon kay Vil, at matapos mag-isip, sinabi ni Vil na mas makakatulong kung pagsisilbihan ni Raph sina Zakhan at Nefi, para sa kanya rin iyon. Magaling kasi sa gawaing bahay ang matandang knight, at nakaka-relate si Zakhan sa kanya dahil pareho silang may malademonyong imahe kahit hindi naman sila masamang tao. Tinanong ni Vil si Raph kung nami-miss niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay kinuha niya ang piraso ng armor na ginamit niya noon para magpanggap na malaking lalaki. Ikinikibit niya iyon sa balikat ni Raph at inayos gamit ang mahika, gumalaw ito na parang totoong braso. Naantig ang matandang knight at nanumpang paglilingkuran si Vil habang nabubuhay. Dahil sa lahat ng ito, napaluha si Chastel nang mapagtantong niyang siya lang ang aalis. Sinabi ni Zakhan na huwag na siyang umiyak dahil palagi siyang welcome sa kanilang tahanan at ikatutuwa ng lahat ang pagbabalik niya. Napangiti si Chastel at masaya siyang umalis. Lumabas si Barb mula sa anino ni Zack habang nag-uunat at sinabing ipaghanda siya ng almusal. Pero sinabi ni Zakhan na sumama siya kay Chastel dahil kailangan niya ng proteksyon, masyado siyang inosente. Ayaw ni Barb maging babysitter, pero nang aipangako ni Zack na babayaran siya, agad siyang sumunod kay Chastel at dumaikit sa anino nito. Pag-alis nila, napansin ni Zack na biglang nalungkot si Nefi. Tinanong niya ito, at mahigpit itong kumapit sa braso niya, sinasabing sana maintindihan niya siya. Pinag-isipan ni Zack ang dahilan at saka marahang hinawakan ang mukha ni Nefi at nagsorry dahil iniwan niya ito kagabi. Yun lang pala ang gusto niyang marinig, at yakap-yakap niya agad si Zack. Samantala, ipinikit ni Raph ang mga mata ni Vil at sinabing masyado pa siyang bata para makakita ng ganoong eksena.